Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang bugzo ng tamis ang Dom Aloy sa kanyang puso. Ang Divine Rain Silk ay naging mga sinulid ng banal na asensya, pumapasok sa apat na paa at kamay ni Mateo at lahat ng buto sa kanyang katawan. Sa wakas, nagtagpo ito sa banal na dagat ni Mateo. Pumikit si Mateo, tinikman ng detalyado ang mga nakapagpapagaling na katangian ng Divine Rain Silk. Ang kaalamang isinalaysay ni Dustless ay mabilis na gumulong sa isipan ni Mateo, na isa-isang pinagtitibay ng kanyang mga karanasan. Gayunpaman, matapos makapasok ang lakas ng medisina ng Divine Rain Silk sa banal na dagat ni Mateo, mabilis itong naglaho at nawala. Di nagtagal, ang banal na dagat ni Mateo ay tuluyang natuyo. Anong sabi ko? Sinasayang mo lang ang mga gamot na pang-spiritual na tulad nito. Pag-isipan mo pa ng mabuti ang mga sinabi ko. Kasalukuyang nagrereklamo si Dustless nang bigla niyang matuklasan na hindi pala siya pinapansin ni Mateo. Sa isang tingin, si Mateo ay nasa isang estado ng pagmumuni-muni na pala. Walang magawa si Dustless at tanging tumahimik na lang ang nagawa. Pagkalipas ng 2 araw, nilunok ni Mateo ang isa pang bahagi ng Divine Rain Silk. Walang magawa si Dustless kay Mateo at tanging pagmumura lang ang nagawa niya rito dahil isa itong basura. Pero kumilos si Mateo nang walang pakialam sa opinyon ng iba. Para bang hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Sa pagkakataong ito lang napansin ni Dustless na simula ng unang lunukan niya ang Divine Rain Silk, tila hindi na siya pinansin ni Mateo. Ang lalaking ito, hindi sana niya. Huminga ng malalim si Dustless, at naging kakaiba ang tingin niya kay Mateo. Natigilan siya at patuloy lang na tinitigan siya ng ganito. Tuluyan nang nakalimutan ni Mateo ang tungkol sa pag-iral ni Dustless. Para siyang isang puppet, lumulunok ng isang bahagi ng mga gamot na pang-spiritual kada 1 o 2 araw. Binabawasan ng isang porsyon ng mga gamot na may espiritu ang dosis. Pero walang balak tumigil si Mateo. Sa isang iglap, mahigit 30 araw na ang lumipas. 4 na set na lang ang natitira sa 10 set ng kumpletong spirit medicines. Sa loob ng 30 araw na ito, naubos ni Mateo ang 6 na bahagi ng mga gamot na may espiritu. Nang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata, natuklasan niya na ang paghinga ni Dustless ay naging pira-piraso, isang pares ng mga matang nakatitig sa kanya na parang nakakakita ng mga multo. Nagtanong si Mateo nang may pagtataka, "Senyor, anong ginagawa mo rito? Maaari kayang may mga bulaklak sa mukha ko?" Huminga ng malalim si Dustless at pinilit na pakalmayan ang kanyang emosyon at tinanong si Mateo, "Hindi mo sana naunawaan ang lahat, di ba?" Nang itanong niya ang ganitong bagay, medyo nag-alala si Dustless na baka mawala ito sa kanya. Natigilan si Mateo. Noon niya lang naintindihan na tinatanong siya ni Dustless kung naunawaan niya ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na espiritu. Pumikit si Mateo at sinubukan ito ng isang beses, at laking gulat niya nang matuklasan na ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na ito ay naunawaan na niya sa 70% hanggang 80%. Labis na ikinagulat ni Mateo ang natuklasang ito. Sa mga panahong ito, pakiramdam niya ay nanaginip siya. Sa panaginip, patuloy niyang nauunawaan ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na ito. Hindi niya alam kung gaano katagal na ang lumipas, halos naunawaan na niya ang lahat. Akala niya noong una ay nananaginip lang siya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang magising mula sa panaginip, naunawaan niya pala talaga ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na ito. Parang nananaginip talaga ang ganitong pakiramdam. Tinanong ni Mateo si Dustless nang may masayang gulat at sinabing, "Senyor, naunawaan ko na ang 70% hanggang 80% ng mga katangiang panggamot." Ito. Anong nangyayari dito? Biglang gumalaw ang sulok ng bibig ni Dustless, at nagtanong, "Pakiramdam mo ba ay parang nanaginip ka sa loob ng 30 araw na ito?" Natigilan si Mateo at hindi napigil ang magsabi sa gulat, 30 araw. 30 araw na ang nakalipas. Panaginip lamang, naramdaman ni Mateo na napakahaba ng oras sa panaginip. Pero pagkagising niya, naramdaman din niya na hindi nagtagal at hindi pa pala ganoon katagal ang lumipas. Pero pagkarinig sa ibig sabihin ni Dustless, 30 araw na pala ang nakalipas.
Habang tumatagal ang sinasabi niya, lalong naguguluhan si Mateo, walang kaalam-alam sa nangyari. Nakakagulat niyang naunawaan ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na ito. Nanaginip ka ba? Biglang tanong ni Dustless. Tumango si Mateo ng tapat. Sa panaginip, pakiramdam mo ba ay napakatagal na panahon na ang lumipas? Tumango ulit si Mateo. Sa panaginip, patuloy mo bang naunawaan ang mga katangiang panggamot? Paulit-ulit na tumango si Mateo. Bumantong hininga si Dustless at sinabing, ikaw, batang lalaki, ang swerte mo talaga. Sa isang aksidenteng dulot ng maraming dahilan, nakapasok ka pa nga sa Selfless Realm 1. Walang pag-iimbot na kaharian. Pag-uulit ni Mateo, halatang hindi siya pamilyar sa kaharian na ito. Sabi ni Dustless, tama. Ang tinatawag na Selfless Realm ay isang uri ng estado ng paggala ng mga espiritu. Sa ilalim ng ganitong uri ng estado, kahit ano pa ang matutunan mo, napakabilis nito. Simula nang makapasok ka sa Selfless Realm hanggang ngayon, umabot na ng 30 araw ang kabuoang oras. Kung makalkilo mo ang 70% hanggang 80% ng 5 uri ng Divine Rank Spirit Medicine sa loob ng 30 araw, masasabing isang himala ito. Tanging ang Selfless Realm lamang ang makakamit ng ganitong epekto. Gulat na sabi ni Mateo, mayroon pa rin palang ganitong kaharian. Hindi ba't ibig sabihin noon ay sapat na ang 100 araw para pinuhin ko ang Divine Essence Pill? Nako! Wala kang GA ka talaga. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling pasukin ang Selfless Realm? Kung makapasok ka sa ganitong estado ng isang beses, para kang nanalo. Sa ilalim ng Divine Lord Realm, sa 1,000,000 martial artist, maaaring wala ni isa ang may kakayahang makapasok sa Selfless Realm. Kabilang sa mga ito ang Heaven Glimpse Deity Realm at Origin Deity Realm. Isa pa, kahit isang beses lang, napakaswerte na rin. Mas maliit pa ang tsansa na makapasok muli kaysa sa unang pagkakataon. Sabi ni Dustless. Lihim ding natulala si Mateo nang marinig niya ito. Mukhang talagang nanalo na siya. Senior, itong Selfless Realm? Anong klaseng realm ito? Nagtatakang tanong ni Mateo. Dahil may mas matataas na kaharian pagkatapos ng Deity Realm, pagkatapos ng Heaven Man Unity Heart Realm, natural na may mas matataas na kaharian din. Ang Selfless Realm ay ang Heart Realm pagkatapos ng Heaven Man Unity. Ang Heaven Man Unity ay ang ugnayan patungo sa Heavenly Tao, habang ang Selfless ay naaayon sa Heavenly Tao. Tiyak na natagpuan mo ang punto ng pakikipag-ugnayan sa Heavenly Tao sa ilalim ng mabigat na presyon. Kaya, pansamantala kang nakapasok sa Selfless Realm. Sa pamamagitan ng paglilinang sa pamamagitan ng pagsunod sa isang normal na gawain, pagkatapos lamang maabot ang Divine Lord Realm, lumikha ng isang mundong pagmamayari mo, saka mo mahahanap ang pakikipag-ugnayan sa Heavenly Tao ng Heavenspan World, at matatag na makapasok sa Selfless Realm. Sabi ni Dustless. Napakasimple ng kahulugan ng mga salitang sinabi niya, napakaswerte ni Mateo. Ganoon siya nakapasok sa Selfless Realm. Ang pagnanais na pumasok muli ay walang dod ang kalokohan lamang. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng Grotto Profound Deity Realm at Divine Lord Realm. Pero tumawa si Mateo nang bukas ang isip at sinabing, ganito pala. Kahit ano paman, mabuti na maunawaan ang mga katangiang panggamot. Senior, maaari na ba nating simulan ang pagpapaliwanag tungkol sa formation daw? Hindi kasing tanggap ni Dustless si Mateo. Gulat na gulat pa rin siya sa kanyang puso. Wala siyang sinabing tiyak na bagay. Ang karamihan sa mga taong nagkataong nakapasok sa Selfless Realm ay pawang mga powerhouse ng Origin Deity Realm. Mataas na ang pag-unawa ng Origin Deity Realms patungo sa Heavenly Tao. Kung suswertehin, mahahanap ng isang tao ang puntong kaugnay ng Heavenly Tao ng Heavenspan World. At ang mga Origin Deity Realm na may kakayahang makapasok sa Selfless Realm, karamihan ay kayang magbukas ng isang mundo, makamit ang Divine Lord Realm, tunay na naging isang powerhouse ng isang rehiyon. Ang mga tulad ni Mateo, na kayang makapasok sa Selfless Realm matapos lamang makarating sa Grotto Profound Deity Realm, ay maaaring hindi na makahanap ng ilan sa buong Heavenspan World. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya namangha. Sa madaling salita, hangga't kayang linangin ni Mateo ang Origin Deity Realm sa pamamagitan ng pagsunod sa isang normal na gawain, ang pag-abot sa Divine Lord Realm ay halos isang malaking hamon.
Pagkatapos makapasok sa deity realm, kahit na napakahirap ng bawat hakbang, mayroon pa ring napakalaking naghahati sa pagitan ng mga kaharian. Ang Divine Lord Realm, ang unang balakid. 1302. Yino, karaniwan kang hindi nagkakamali. Pero ngayon, ilang beses ka nang natisod. May naranasan ka ba kamakailan? Nakikita kong parang medyo wala kang malay ngayon, sabi ng isang matandang lalaki kay Yino. Matagal nang nagtrabaho si Yino para sa Myriad Treasure Tower. Hindi pa siya nagkakamali noon. Pero ngayon, tila nalilito ang buong pagkatao niya. Maaaring mali ang pagbibilang ng mga Divine Essence Stone o kaya naman ay maling pagtanggap sa customer. Nang makita ito ng tindero, hindi niya napigil ang lumapit upang ipaalala. Bahagyang humingi ng paumanhin si Yino, Manager Su, pasensya na talaga. Sa mga pagkakamaling nagawa ko ngayon, ibawas ko na sa sahod ko. Umiling si Manager Su at sinabing, hindi ko sinasadya. Nakikita mismo ng matandang ito kung paano ka gumagawa ng mga bagay-bagay ng normal, kaya bakit ko babawasan ang sahod mo para sa maliit na bagay na ito? Nakikita kong palaipat-lipat ka ng tingin ngayon na parang may hinihintay. Maaari ka bang? May gusto ka sa anak ng isang pamilya. Namula ng husto ang mukha ni Yino, at dali-dali niyang kinamayan ang sarili at sinabing, ano ang iniisip ni Manager Su? Medyo na-curious lang ako. Kuryoso. Tanong ni Manager Su. Tumango si Heavenly daw at wala ring balak na itago ito, ikinwento ang hindi pangkaraniwang sitwasyon ni Mateo ng araw na iyon, at sinabing, maganda ang ika-10 araw ngayon, ewan ko kung nagtagumpay siya o hindi. Kaya naman, hindi ako mapakali mula noon. Natawa ng malakas si Manager Su nang marinig iyon at sinabing, nako, Yino, isa ka ring veterano ng Myriad Treasure Tower. Bakit ka naman nagkakaroon ng ganitong ka-inosenteng pag-iisip? Isang taong wala man lang Divine Essence, paano niya mapipino ang isang Divine Peel? Ikaw rin ang nagsabi, ang binata ay nasa 30 hanggang 40 taong gulang lamang. Sa edad na ito, hindi man lang kayang matutunan ang mga rudiment ng alchemy, gusto pa bang magpino ng mga pills gamit ang formation daw? Ano ang paniniwala mo sa mga alchemy master na iyon sa lungsod? Hindi napigilan ni Yino ang mamangha ng marinig iyon, ngunit noon niya naramdaman na tila ba'y may tinatahak siyang daan. Mga 30 hanggang 40 taong gulang, isa lamang siyang kabataan sa Heavenspan World. Gaya ng sabi ni Manager Su, paano kaya mapipino ng panahong ito ang mga tableta gamit ang formation daw, at mapipino ang mga divine pills? Kasalukuyang nasa kawalan ng pag-asa si Yino nang lumabas ang isang asul na robo mula sa panloob na pasilyo. Ang lugar na iyon mismo ang direksyon patungo sa mga silid cultivation. Dumiretso si Mateo kay Yino at binuka ang kanyang bibig at sinabing, Binibini, sinabi mo na dati na ang Myriad Treasure Tower ay tumatanggap ng mga middle grade na Divine Essence Pills. Iniisip ko kung balido pa ba ito. Pagkasabi niyan, hindi lang si Yino, pati si Manager Su ay nanginig din, at tumingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Ikaw. Talagang pinino mo ang Divine Essence Pill. Nauutol pa nga si Yino habang nagsasalita. Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre, pinino ko ito. Pero isa lang. Iniisip ko kung tatanggapin ba ito ng Myriad Treasure Tower. Hindi sumagot si Yino kay Mateo ngunit gumamit siya ng kakaibang tingin para sukatin si Mateo mula ulo hanggang paa. Gusto niyang makahanap ng kahit kaunting bakas ng banal na asensya mula kay Mateo. Pero nakalulungkot, nadismaya siya. Walang banal na diwa. Kahit kay titing na bakas ay wala. Maaari bang ikaw talaga? Hindi pa natatapos ang tanong ni Yino at pinutol na ito ni Manager Su. Nakangiti niyang sabi kay Mateo, syempre naman. Hindi tumatanggi ang ating Myriad Treasure Tower sa pakikipagtulungan sa mga alchemist. Hanggat natutugunan ng Divine Essence Pill na pinino mo ang mga kinakailangan, tatanggapin namin ang lahat ng iyon. Tumango si Mateo at kumuha ng kulay abong itim na tableta na may halimuyak na kumakalat sa lahat ng dako. Naging seryoso ang tingin ni Yino at Manager Su. Mas maganda pa pala ang kalidad ng Divine Essence Pill na ito kaysa sa inaasahan nila. Ang middle grade Divine Essence Pill ay hindi walang anumang sorpresa. Ang mga dekalidad ay maaaring malapit ng maging mataas ang kalidad.
Ang mga mababang kalidad ay hindi rin malayong maging mababa ang kalidad. Medyo desente naman ang kalidad ng middle grade Divine Essence Pill na inilabas ni Mateo. Bagamat hindi ito kasing taas ng high grade, kumpara sa middle grade Divine Essence Pills, mas maganda ang kalidad nito. Sabi ni Manager Su, kapatid, ang ating Myriad Treasure Tower ay tapat din sa matanda at bata kapag gumagawa ng mga transaksyon. Maganda ang kalidad ng iyong middle grade Divine Essence Pill, ang presyo ay medyo mas mataas kaysa sa ordinaryong middle grade Divine Essence Pills. Sa medicinal pill na ito, bibigyan kita ng 28 piraso ng Divine Essence Stones. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, at sinabi niya habang nakahawak ang mga kamay, dapat itong maging manager, di ba? Kung gayon, maraming salamat. Gayunpaman, bigyan mo lang ako ng 16 na piraso ng Divine Essence Stones. Tama na yan. Mayroon pa akong 3 piraso ng Divine Essence Stones dito, gusto ko pa ring umupa ng cultivation room para sa isa pang araw. Ang natitira, tulungan mo akong ipagpalit lahat ng ito para sa mga materyales ng Divine Essence Pill. Ang natitirang 3 piraso ng Divine Essence Stones ay natural na natira mula kay Mateo habang binubuo ang array formation. Ang array formation para sa pagpino ng Divine Essence Pills ay tinatawag na Lesser Divine Essence Formation. Ito ay isang array formation na partikular na nilikha para sa Divine Essence Pill. Ang mga Divine Essence Stone na kailangan nito ay hindi marami. 8 piraso lamang. May 67 piraso na natitira si Mateo dati. Ibig sabihin, 8 pagkakataon na lang ang mayroon siya. Bagamat 8 piraso lamang ng Divine Essence Stones ang kailangan ng Lesser Divine Essence Formation, ang kasalimuotan ng array formation na ito ay higit pa sa imahinasyon ni Mateo. Nakakalungkot isipin na ang formation daw ni Leonardo ay isang pinakamataas na antas sa Immortal Grove World. Kung kaya't nahulaan na niya na sa kanya ang heavenly daw. Pero ang mga array formation na iyon ay hindi dapat banggitin sa harap ng maliit na Lesser Divine Essence Formation na ito. Magkaiba talaga ang bigat ng dalawa. Isang hanay ng mga tauhan na may 8 piraso lamang ng Divine Essence Stones ang halos nakaubos sa lahat ng mental energy ni Mateo. Mabuti na lang at ang pundasyon ng formation daw ni Mateo ay mas matibay kaysa sa inaakala ni Dustless. Noon, sa loob ng Peach Blossom Formation, pinag-aralan ni Mateo ang array formation at naglatag ng matibay na pundasyon para sa Divine Dao Array Formations, na nagbigay sa kanya ng ideya ng ilang aspeto ng Divine Dao Array Formations mula sa isang sulyap. Sa ilalim ng matinding pressure, sumabog si Mateo ng may walang hanggang potensyal. Nahuhulaan niya ng walang ingat ang pagbuo ng hanay. Sa sumunod na 55 araw, itinulak ni Mateo ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon. Sa ganoong klaseng kabaliwan, kahit si Dustless ay palihim na natulala nang makita ito, at sinabing nasusuka siya. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Dustless ay ang kakulangan ni Mateo ng kaunting dagdag para makapasok muli sa Selfless Realm. Si Mateo noong panahong iyon ay pumasok na sa isang uri ng mahiwagang kalagayan. Ngunit sa huli, nabigo pa rin ito ng isang hakbang upang magtagumpay. Napakahirap pasukin ang Selfless Realm. Ngunit hindi rin naman nawala ng ani si Mateo. Ang critical na estado mismo sa pagkakataong ito ang nagpabilis sa mga nakamit ni Mateo sa Formation daw, at sa wakas ay naunawaan na niya ang Lesser Divine Essence Formation. Nang oras na iyon, maging si Dustless na ang mga mata ay nasa tuktok ng kanyang ulo ay sumigaw din ng kakaiba. Hindi niya talaga inaasahan na natapos pala ni Mateo ang isang imposibleng gawain sa loob lamang ng 100 araw. Formation daw, mga katangiang panggamot, naunawaan lahat ni Mateo. Kulang na kulang ito sa huling hakbang ng pagpipino. Sa lohikal na pagsasalita, kapag nakumpleto na ang Lesser Divine Essence Formation, basta't may ilalagay ang mga spirit medicine sa angkop na posisyon sa loob ng array formation, automatiko nitong makukumpleto ang refinement. Ngunit ang pag-unawa ni Mateo sa Lesser Divine Essence Formation ay napakababaw pa rin. Sa proseso ng pagpipino ng tableta, iba't ibang hindi inaasahang sitwasyon ang magaganap. May 5 araw pa ang natitira. Nariyan pa si Mateo sa huling 27 piraso ng Divine Essence Stones, na 3 pagkakataon din para sa pagpipino. Dahil kapag na-activate na ang array formation, ang enerhiya sa loob ng Divine Essence Stones ay mauubos, at magiging mga tigang na bato. Sa unang pagkakataon, nabigo ang pagpipino ni Mateo nang walang kahit kaunting sorpresa.
Gumugol si Mateo ng 3 araw at pinag-isipan ang mga karanasan ng unang pagkabigo. Sa pangalawang pagpipino, sa wakas ay nagtagumpay siya. Ngunit sa kasamaang palad, ang napino sa pagkakataong ito ay isa lamang mababang uri ng Divine Essence Pill. Umupo si Mateo at nagsaliksik sa ibang araw. Sa wakas, sa huling sandali, pinino niya ang middle grade Divine Essence Pill na ito. Pagkatapos bumalik ni Mateo sa cultivation room, nagpalitan ng tingin sina Yino at Manager Su, at parehong nakita ang pagkamangha mula sa mga mata ng kabilang panig. Nakakatakot talaga ang talento ng batang ito. Yino, patuloy mo pa rin siyang binibigyang pansin. Kung kailangan niya ng tulong, gawin mo ang lahat. Bukod pa rito, ang Divine Essence Pills na nililinis niya, bilhin mo lahat ng iyon sa mataas na presyo. Sabi ni Manager Su nang may bahagyang seryosong tingin. 1303. Sus Mariosep. Talagang nanatili ang punk na yon sa Myriad Treasure Tower. Naguguluhan ako, saan niya nakuha ang mga Divine Essence Stones. Nagtanong na ako dati, pinadalhan ng eldest Miss Win ng ilang Divine Essence Stones ang batang ito. Ganito pala. Pero dahil nandito si Madam, mukhang wala ring gaanong hawak na Divine Essence Stone si eldest Miss, di ba? Kung tutuusin, nasa 100 piraso rin iyon. Ang mga yellow rank cultivation room ng Myriad Treasure Tower ay nangangailangan din ng 10 piraso ng low-grade Divine Essence Stones. Hindi siya maaaring tumagal ng ilang araw. Hindi natin kayang pukawin ang Myriad Treasure Tower. Magbantay ka lang dito. Ang panganay na binibini ay palaging malayo sa mundo nitong mga nakaraang taon, hindi rin makahanap ng dahilan si Ginang para guluhin siya. Sa pagkakataong ito, nagpadala siya ng Divine Essence Stone sa batang iyon. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ginang. Oo. Ang bagay na ito ay tungkol sa pag-angat at pagbagsak ng pamilyang Liang, kahit ang pinuno ng pamilya ay walang masabi. Gusto ko ring sabihin, ang panganay na binibini ay talagang kaawa-awa. Sa ilang taon na ito, labis siyang inaapi ng mag-inang iyon. Hindi ba? Ngayon, itinapon siya sa mga piitan. Malamang na hindi siya basta-basta pababayaan ng mag-inang iyon. Naghintay ng 10 araw ang dalawa ni Brick sa labas ng Myriad Treasure Tower, na puno ng nag-aalab na pagkabalisa. Gayunpaman, ang Myriad Treasure Tower ay hindi ang kayang i-provoke ng pamilyang Liang. Ang tanging magagawa lang nila ay bantayan ang Myriad Treasure Tower, hinihintay ang paglabas ni Mateo. Habang tumatagal ang kanilang paghihintay, lalo lang naiirita ang dalawang tao. Ang dami talagang oras na sinayang ng isang Pylay. Pero, nang marinig ang kahulugan ng kanilang mga salita, si Winoma ay itinapon sa mga piitan ni Pamalawang dahil sa pagpapadala ng mga Divine Essence Stone ni Mateo. Sa mga pamamaraan ni Pamela, natural lang na hindi niya basta-basta bibitawan si Winoma. Sa pagkakataong ito, marahil ay papatayin na siya. Sa oras na ito, 10 araw na ang nakalipas sa loob ng World Suppressing Steel, muling umalis si Mateo sa kanyang pag-iisa. Nang makita ni Ino ang dalawang middle-grade Divine Essence Pill sa harap niya, hindi niya maiwasang magulat hanggang sa hindi niya maisara ang kanyang bibig. Alam niya na ang Divine Essence Stones kay Mateo ay sapat lamang para ilunsad ang Lesser Divine Essence Formation ng 2 beses. Nangangahulugan din ito na ang kasalukuyang antas ng tagumpay ni Mateo ay 100%. Dapat malaman ng isa, bumili si Mateo ng 10 set ng mga gamot na pang-spiritual dati at isang middle-grade Divine Essence Pill lang ang inilabas niya. Medyo nakakatakot talaga ang bilis ng pag-improve na ito, di ba? Siyempre, kung alam niya na bago pumasok sa cultivation room, isa pa ring ordinaryong tao si Mateo, ano kaya ang mararamdaman niya? Isa ng veterano ng Myriad Treasure Tower si Ino. Alam niya kung gaano kahirap ang Formation Dao Pill Refinement. Dahil walang sino man sa Jewel Hill City ang kayang magsagawa ng Formation Dao Pill Refinement. Hindi lang si Manager Su ang head manager ng Myriad Treasure Tower na ito, isa rin siyang Peak 1-star alchemy god. Pero kahit siya ay hindi rin kayang isagawa ang Formation Dao Pill Refinement na ito. Gayunpaman, naunawaan na ni Mateo ang Formation Dao Pill Refinement sa oras na ito. Bukod pa rito, napakataas pa nga ng kanyang antas ng tagumpay, paanong hindi nito mabibigla si Ino. Tunay ngang henyo sa alchemy si Sir. Napakabilis ng pag-improve.
Isang araw pa lang ang nakalipas, at ang kalidad ng Divine Essence Pill na pinino mo ay mas maganda na ngayon kaysa dati. Sa susunod na ilang araw, malamang ay mapino na ni Sir ang mga high-grade na Divine Essence Pills, bulalas ni Hino. Nakangiting sabi ni Mateo, napakabait naman ni Miss, medyo mas maganda lang ang swerte ko. Hindi naman sa mahinhin si Mateo, ang swerte niya talaga. Dahil dalawang pagkakataon lang, nilunok ni Mateo ang isa pang dalawang set ng mga gamot na may espirito bago niya pinino upang maging pamilyar sa mga katangiang panggamot nito. Hanggang sa huling 2 araw lang niya sinimulan ang pagpino. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang katiyakan sa pagpino ng Divine Essence Pills ay nasa humigit kumulang 30% lamang. Hindi niya inaasahan na ang dalawang pagkakataon ay talagang nagtagumpay. Nakatitig ang magagandang mata ni Hino kay Mateo at nakangiting sinabi, "Sir, tawagin mo na lang akong Hino." "Ano nga ba ang pangalan ni Sir?" Sabi ni Mateo, "Si Miss Hino pala, ako si Mateo." Napakatalentado ni Sir Croswell, para maging ganap na hindi kilala noon, si Hino ay tunay na ignorante at walang alam, may pag-aalinlangang sabi ni Hino. Ngumiti si Mateo at sinabing, itong si Croswell ay kakapasok lang sa lungsod hindi pa katagalan at pansamantalang naninirahan sa pamilya Liang. Hindi ito itinago ni Mateo. Naniniwala siya na sa lakas ng Myriad Treasure Tower, kung talagang gusto nilang suriin, napakadaling malaman. Labis na nagulat si Hino nang marinig niya iyon. Ang pamilyang Liang ay isa sa malalaking angka ng pamilya sa Jewel Hill City. Imposibleng hindi man lang matanggal ang piraso ng Divine Essence Stones na ito. Kung titingnan ng mapang asar na anyo ni Mateo, tila kakaiba ang relasyon niya sa pamilyang Liang. Pero, si Hino ay isa ring babaeng may karanasan at hindi niya ito ipinagtapat, bagkus ay ngumiti ng masigla at sinabing, ganito pala. Ipagpapatuloy ba ni Sir ang pagpapalit ng 2 Divine Essence Pills na ito ng mga Divine Essence Stone at mga Spirit Medicine? Sabi ni Mateo habang nakakuyom ang mga kamay, kailangan kong abalahin si Miss Hino. 2 middle grade Divine Essence Pills ang binubuo ng 56 na Divine Essence Stones. Biglang gumanda ang kalagayang pinansyal ni Mateo. Isang araw pa lang ang cultivation room na inuupahan niya, at ang lahat ng natitira ay ipinagpalit sa mga Spirit Medicine at Divine Essence Stone. Lumipas ang mga araw, ang pag-unawa ni Mateo sa Lesser Divine Essence Formation ay lalong lumalim. Ang kalidad ng mga Divine Essence Pills na pino ay lalong tumataas. Sa ika-7 araw, sa wakas ay napino na ni Mateo ang isang mataas na uri ng Divine Essence Pill. Dahil dito, sa wakas ay itinuring na si Mateo na nakalundag na sa tarangkahan ng dragon. Para sa kanya, hindi ito isang mataas na uri ng Divine Essence Pill, kundi 80 Divine Essence Stones. Ang pinakakailangan ni Mateo ngayon ay mga Divine Essence Stone. Katumbas ng halos 10 piraso ng Divine Essence Stones at pagpino ng isang high-grade na Divine Essence Pill na nagkakahalaga ng 80 piraso ng Divine Essence Stones, ang ganitong uri ng unti-unting epekto ang pinakagusto ni Mateo makita. Nang kita ni Hino ang mataas na uri ng Divine Essence Pill na ito, laking gulat niya hanggang sa hindi na niya maisara muli ang kanyang bibig. Kahit na ang Divine Essence Pill ang pinakasimpleng Divine Pill, ang bilis ng pag-angat ni Mateo ay talagang nakakatakot ilarawan. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay tungkol pa rin sa bagay na iyon. Kasunod ng pagyaman ng kalagayang pinansyal ni Mateo, mas nagkaroon siya ng pagkakataong pinuhin ang mga gamot. Ang pag-unawa sa mga katangiang panggamot at Lesser Divine Essence Formation ay lalong lumalim. Kaya naman, pataas ng pataas ang kanyang antas ng tagumpay, at ang kalidad ay naging mas matatag din. Sa pagitan nito, arbitraryong nagdesisyon si Hino. Walang limitasyong pagbibigay kay Mateo ng mga Divine Essence Stone at mga Spirit Medicine, basta't ibibigay ni Mateo ang mga Refined Medicinal Pills sa Myriad Treasure Tower. Pumayag si Mateo nang walang pag-aalinlangan. Ang pinakakailangan niya ngayon ay ang pagsasanay. Sa tulong ng isang napakalaking titan tulad ng Myriad Treasure Tower, sa wakas ay magagawa na niya ang lahat para pinuhin ang Divine Essence Pills. Sa ika-10 araw, ang Divine Essence Pills na pinino ni Mateo ay nasa mataas na antas na. Sa ika-18 araw, ang ika-280 araw sa loob ng World Suppressing Steel.
Sa loob ng hanay ng mga tao, naglaho ang liwanag. 8 batong banal na asensya ang naging mga tigang na bato. Ngunit isang maliwanag na kislap ang sumilay sa mga mata ni Mateo, na nagpapakita ng isang nasasabik na ekspresyon. Haha, sa wakas na buo na. Habang nakatingin sa superior grade na Divine Essence pill na nasa kamay niya, nakaramdam din si Mateo ng hindi maipaliwanag na pananabik. Napakahirap pinuhin ang mga banal na tableta. Sa loob ng 250 araw na ito, pinino niya ang mga tableta, pinag-isipan ang mga tableta, pinag-isipan, ng paulit-ulit na ganito, hindi niya alam kung ilang beses niya itong inulit. Hanggang ngayon, pinipino niya ang kanyang unang superior grade na Divine Essence pill. Hey! Superior grade lang, kailangan pa bang maging masaya hanggang sa ganito? Ang pagpino ng superior grade na Divine Essence pill ay simula pa lamang. Walang awa na binaril si Dustless. Kahit ganoon ang sinabi niya, ang pag-unlad ni Mateo, araw-araw niya itong tinitingnan at matagal nang kumbinsido sa talento ni Mateo. Pakiramdam niya ay isa lamang henyo si Mateo na ipinanganak para magpino ng mga tableta. Gumugol si Mateo ng halos 1 taon at naabot ang taas na kayang maabot ng iba sa loob lamang ng 100 taon. Hindi masasabing mabilis ang ganitong uri ng bilis ng pag-unlad para ilarawan ito. Pero hindi man lang natalo si Mateo at tuwang-tuwa niyang sinabi, hindi alam ng senior na noon, ang panghabang buhay kong hangarin ay ang pagpino ng isang divine pill. Ngayon na pinino ko na ang isang superior grade na Divine Essence pill, maituturing na rin itong mas mataas na antas ng divine pills. Natural na masaya si Junior. Ang kahilingan ni Dustless kay Mateo ay hindi superior grade, kundi divine grade. 1304. Ang mga grado ng divine pills ay hindi magkapareho sa mga mortal grade medicinal pills. Higit sa nakatataas na antas ay ang antas ng langit at higit sa antas ng langit ay ang antas ng banal. Kunin na lang halimbawa ang Divine Essence pill. Ang pagpino ng isang ordinaryong low grade na Divine Essence pill ay maaaring tumugma sa isang buwang mapait na cultivation. Kung aabot sa mataas na uri, maaari itong tumugma sa 1 taon ng mapait na pagtatanim. Habang ang divine grade ay sapat na para sa 10 taon ng mapait na paglilinang. Ang 10 taon ng mapait na paglilinang ay walang-wala sa paglilinang ng deity realm na ito. Ngunit ang mga grado na mas mababa sa divine grade, kung patuloy na iinuman ng isang tao ang mga ito, ang mga epekto ng gamot ay patuloy na hihina. Pero hindi gagawin iyon ng isang banal na antas. Nangangahulugan din ito na kung mapipino mo ang sapat na divine grade Divine Essence pills, ang bilis ng iyong cultivation ay maaaring umabot ng 10 beses, 100 beses, o kahit 1,000 beses kaysa sa iba. Sa ganitong paraan, ang ordinaryo hanggang sa sukdulang Divine Essence pill ay naging lubhang pambihira. Gayunpaman, ang mga mortal grade transcendent grade medicinal pills ay hindi sulit banggitin sa harap ng divine grade Divine Essence pills. Hindi ito maihahambing sa antas langit. At sa iba't ibang malalaking tindahan, hindi sila kailanman magbebenta ng mga Divine Essence pills na kasing taas ng antas ng langit. Kung tungkol naman sa divine grade, isa lamang iyon sa mga alamat. Kaya naman, kahit na pinino ni Mateo ang isang superior grade na Divine Essence pill, pesimistiko pa rin si Dustless tungkol sa kanya. Ang Divine Essence pill ay isa lamang uri ng simpleng medicinal pill. Malayo pa rin ito sa 1-star Heavenly Mark pill. Ang 1-star Heavenly Mark pill ay isang divine pill na mas mahirap pa ring pinuhin kaysa sa Profound Essence pill. Sa bagay na ito ay lubos na naaayon sa mentalidad ng paglilinang ni Mateo. Iyon ay ang pundasyon na dapat patatagin. Ang pagpino ng Divine Essence pill tungo sa Divine Essence ay para lamang mapatatag ang pundasyon. Sir Croswell, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Noong huling beses na binigyan mo si Ino ng ilang dekalidad na Divine Essence pills, natakot ito kay Ino. Iniisip ko ngayon, bibigyan kaya ulit ni Sir Croswell si Ino ng isang kaaya-ayang sorpresa. Nang makita ni Ino na lumabas si Mateo, lumapit siya upang salubungin ito ng may malawak na ngiti, at nakipagbiruan dito.
Sa pamamagitan ng ilang beses na pakikipag-ugnayan, mas naging pamilyar din si Mateo kay Hino, lalo na matapos ang walang limitasyong pagbibigay ng mga gamot na espiritu at Divine Essence Stone ni Mateo. Kamakailan lamang, nitong mga nakaraang araw, nakaubos si Mateo ng napakaraming spirit medicines at Divine Essence Stones. Kahit si Hino ay medyo nabigla rin. Lalo na nitong nakaraang 2 araw, marami nang nagchichismisan. Mabuti na lang at nang malaman ito ni Manager Su, hindi lang niya ito sinisi, kundi ipinaalam pa niya sa bodega. Saka lang nito napigilan ang mga chismis na iyon. Gayunpaman, kung kakain lang talaga si Mateo at hindi susuka, mahihirapan siya. Pamayat din si Hino, pinagmamasdan niya ang potensyal ni Mateo. Kung makakaakit siya ng isang henyo sa alchemy sa hinaharap para sa Myriad Treasure Tower, ang kanyang posisyon sa Myriad Treasure Tower ay tataas na parang bangkang umaalon kasabay ng pagtaas ng tubig. Nabasa na ni Mateo ang hindi mabilang na tao, paano niya hindi mahahalata ang bahid ng kaba sa kaibuturan ng mga mata ni Hino. Iniisip ko kung maituturing ba itong isang kaaya-ayang sorpresa o hindi. Nakangiting inilagay ni Mateo ang superior grade na Divine Essence Pill sa harap ni Hino. Nanliit ang mga mata ni Hino, at puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Sir Croswell, ito ay napakaganda. Nabalisa si Hino hanggang sa halos hindi na siya makapaniwala. Kahit anong klase ng Divine Pill, pare-pareho lang ang mga hilaw na materyales na kailangan. Kaya naman, mas mataas ang grado, mas mataas ang dagdag na halaga ng gamot na pampagaling. Gayun din, ang mga materyales na nagkakahalaga ng 10 piraso ng low-grade Divine Essence Stones, kapag umabot na ito sa superior grade, ay magiging 500 low-grade Divine Essence Stones na ang halaga. Ito ay isang 50 tiklop na pagtaas. Paano inaasahan ni Hino na mabilis na napino ni Mateo ang isang superior grade na Divine Essence Pill? Ngumiti si Mateo at iniabot ang isang singsing na pangimbak kay Hino, sabay ngiti, nandito na lahat ang mga prutas sa panahong ito. Walang silbi sa akin ang Divine Essence Pill, wala akong kinuha kahit isa, lahat ng ito ay para sa Myriad Treasure Tower. Tinanggap ni Hino ang singsing na pangimbak at sinuri ito, at agad na natigilan. Sa loob ng storage ring, mayroong halos 12 Divine Essence Pills. Bukod pa rito, sa mga ito, 60% pataas ay high grade, 40% lamang ang low grade. Tumingin siya kay Mateo na parang nakakita ng multo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Dati, batay sa mga gamot na ginamit ni Mateo, tinansya ni Hino na ang tagumpay ni Mateo sa pagpipino ng tableta ay nasa humigit kumulang 30% hanggang 40%. Sa totoo lang, medyo mataas na iyon. Pero ngayon, ang antas ng tagumpay ni Mateo ay umabot na sa 70%. Ang ganitong uri ng antas ng tagumpay ay maaaring ituring na nakakatakot. Kahit si Manager Su ay malamang hindi rin kayang maabot ang ganoon kaitikot na antas ng tagumpay. Sir Croswell, sandali lang po, kailangan ko pong iulat ang bagay na ito kay Manager Su. Medyo sobra po talaga ang sorpresang ibinigay ninyo sa akin. Sabi ni Hino at nawala nang may isang malakas na suntok. Ngumiti si Mateo at naghanap ng mauupuan. Dahil sa personalidad ni Mateo, ayaw niyang maging masyadong kilala. Ngunit kung hindi siya magpapakita ng kahit kaunting lakas, imposibleng matanggap niya ang mataas na paggalang ng Myriad Treasure Tower. Ang kailangan niyang harapin ngayon ay ang makapangyarihang pamilya Liang. Bukod pa rito, ang kanyang banal na dagat ay nasira. Kung hindi siya makakahanap ng taga-suporta sa backstage, napakahirap talunin ang pamilya Liang. At ang Myriad Treasure Tower ang malinaw na pinakamahusay na taga-suporta. Naniniwala siyang imposible para sa mga nasa mataas na antas ng Myriad Treasure Tower na umupo lang at manatiling walang pakialam sa isang bagong bituin ng alchemy na sumisikat. Malinaw ito sa puso ni Mateo. Kahit si Dustless ay natulala sa kanyang pag-unlad sa panahong ito. Imposible para sa Myriad Treasure Tower na manatiling walang pakialam. Sapat na ang isang superior grade na Divine Essence Pill. Sinasabi mo ba na ang kabataang nagngangalang Mateo ay nagpino ng isang superior grade na Divine Essence Pill gamit ang Formation Dao Pill Refinement? Isang lalaking nakasuot ng marangyang damit ang nagulat din nang marinig ang ulat ni Manager Su.
Tumango si Manager Su at sinabing, sa karanasan ng matandang ito, tiyak na hindi ito magiging mali. Mula sa mga Divine Essence Stone pati na rin sa dami ng mga spirit medicine na nainom niya, hindi mahirap matukoy, ang mga Divine Essence pills na ito ay pawang nagmula sa Lesser Divine Essence Formation. Nagmuni-muni sandali ang lalaking nakasuot ng magandang damit at sinabing, kung totoo nga ito, nasa magandang posisyon ang ating Myriad Treasure Tower. Naimbestigahan na ba ng malinaw ang pinagmulan? Sabi ng Myriad Treasure Tower, matapos ang malinaw na investigasyon, nailigtas siya ng panganay na binibini ng pamilyang Liang sa ilang, hindi alam ang kanyang pinagmulan. Ngayon, tila masungit ang pamilyang Liang at gusto siyang saktan. Kaya naman nagtatago siya sa ating Myriad Treasure Tower at hindi nangangahas na lumabas. Nagpatuloy si Manager Su, napagtanto na niya talaga na naloko na niya si Mateo. Bahagyang nagulat ang lalaking nakasuot ng magandang damit nang sabihin niya, kung ganoon, may balak ba siyang ilantad sa atin ang kanyang talento sa alchemy at humingi ng ating proteksyon. Nakangiting sabi ni Manager Su, kung titingnan mo ngayon, parang ganoon na nga. Ang lalaking nakasuot ng mamahaling damit ay sandaling nagmuni-muni at tila bumubulong sa sarili, ayon sa sinabi ninyong lahat, ang batang ito ay malinaw na kakakilala lang niya sa alchemy kamakailan lamang. Ang ganitong talento ay talagang nakakatakot, ang kanyang mga inaasahan sa hinaharap ay tiyak na walang hanggan. Ang ganitong uri ng talento, kapag natutunan na ng iba pang puwersa ng Jewel Hill City, tiyak na hayagan siyang kukunin. Maliban na lang kung papatayin natin siya ngayon, kung hindi, ito ay pagtatatag ng isang malakas na kaaway para sa ating sarili. Wala tayong dahilan para tumanggi. Manager Su, lumapit ka para sa Tower Lord na ito at kunin si Mateo bilang panauhing alchemist ng Myriad Treasure Tower. Lahat ng gastusin na kailangan para sa kanyang pill refinement ay kasama na sa mga talaan ng aking Myriad Treasure Tower. Isa pa, wala siyang kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili ngayon, ipadala si Yashan para protektahan siya. Yumuko si Manager Su at sinabing, matalino si Tower Lord. Alam ni Manager Su na si Tower Lord Rowan ay isang taong may napakalaking pananaw, at tiyak na nakikita niya ang potensyal ni Mateo. Natatawang saway ni Rowan, ikaw na matandang punk, tumigil ka na sa kalokohan. Tama, napakahusay ng ginawa ni Hino sa pagkakataong ito, itinaas niya ang kanyang grado at binigyan siya ng Heaven Grade Divine Essence Pill. Nakangiting sabi ni Manager Su, kung gayon, magpapasalamat ang matandang ito sa Tower Lord sa ngalan ni Hino. 1305. Pagkalabas ng Myriad Treasure Tower, hinaranggan si Mateo ni Brix at ng isa pang tao. Sir Croswell, pinahanap ka namin ng may kapitan. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mawala kami. Mapait na ngiti ni Brix. Malinaw ang nasa puso ni Mateo, ngunit nagkunwaring naguguluhan at sinabing, para saan ako hanapin. Nabalitaan kong maganda raw ang mga cultivation room ng Myriad Treasure Tower, kaya pumunta ako rito para mag-cultivate ng ilang panahon. Natigilan si Brix at sinabing, maglinang. Ikaw, isang taong may nasirang banal na dagat, ano ang nililinang mo? Hindi ganito ginawa ang kalokohan, di ba? Ngumiti si Mateo ngunit walang sinabi. Hindi ba maituturing na cultivation ang paglinang ng alchemy? Tumawa ng tuyo si Brix at sinabing, ha, ganito kasi iyon, nagkasakit ng malubha ang matandang binibini at wala ng gana sa pagkain at inumin. Sabi ng pangalawang binibini, ikaw raw ang pinakamalapit sa kanya, kaya hinihiling namin na bumalik ka na. Siguro makakatulong ito para gumaling ng kaunti ang matandang binibini. Matagal silang nagmasid at naramdaman nilang may napansin si Mateo. Kaya naman gumawa sila ng kasinungalingan para linlangin si Mateo bago magsalita. Masyadong maraming tao sa mga kalye, nahirapan akong gumalaw. Sa totoo lang, hindi rin naman iyon itinuring na kasinungalingan. Dahil halos mamatay na talaga si Winoma. Tunay nga, lumungkot ang mukha ni Mateo, at nagtanong, anong nangyayari? Nagpakita si Brix ng pagkadismaya at sinabing, hindi rin alam ng Zhang na ito ang nangyayari. Sa loob lamang ng mga panahong ito, lalong lumala ang kanyang sama ng loob, at unti-unti siyang nawawala ng gana sa pagkain at inumin. Ngayon, hindi na siya makababa sa kama.
Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, bumalik ka na sa pamilya Liang. Nauna si Mateo. Nagpalitan ng tingin sina Bricks at ang kausap, palihim na tuwang-tuwa. Ngunit natuklasan ni Bricks na may isang lalaking nakasuot ng luma at magaspang na damit ang kasalukuyang may hawak na espada at walang pagmamadali na sumusunod sa kanila. Nanlumo si Bricks. Hindi niya talaga maintindihan ang lalaking ito. Hindi kalayuan ang Myriad Treasure Tower sa pamilyang Liang. Bumili si Mateo at agad na pumasok sa pamilyang Liang. Natuklasan ni Bricks na ang lalaking nakayakap sa espada ay gusto ring pumasok, at hindi niya napigil ang humakbang papalapit para pigilan ang kabilang panig. Kapatid na ito, ang lugar na ito ay mansyon ng pamilya Liang, tumigil ka na. Tila hindi narinig ng lalaking nakayakap sa espada ang kanyang mga salita, at dumiretso palapit sa kanya. Nalungkot si Bricks at akmang gagawa na ng paraan para makipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit nang maisip nilang dalawa ang bagay na ito, dalawang bagzo ng malakas na hangin ang dumating na may kasamang ungol. Nagtama ang tingin ng dalawa, biglang huminto ang kanilang mga katawan. Dalawang hibla ng putol-putol na buhok ang lumutang pababa. Agad na nababalutan ng malamig na pawis ang likod ng dalawang tao. Ang bilis naman ng espada. Hindi nila nakitang dalawa kung paano umatake ang bastos na lalaking ito. Wala silang kahit kaunting pagdududa na hanggat medyo mas malalim ang espada kanina, tiyak na wala na ang dalawa nilang ulo. Sa oras na sila ay natulala, ang lalaking may hawak na espada ay sumunod na kay Mateo papasok. Senior, nasaan si Winoma? Tanong ni Mateo sa seryosong boses. Sa loob ng piitan sa likod bahay. Ihahatid kita roon, sabi ni Dustless. Sa ilalim ng gabay ni Dustless, natagpuan agad ni Mateo ang pasukan ng piitan. Ang mga nagbabantay sa piitan ay pawang mga mortal. Pinalipad sila ni Mateo gamit ang isang suntok. Sa loob ng piitan, natagpuan ni Mateo ang payat na si Winoma. Nakalubog ang dalawang mata niya, kulay lila ang mga labi niya. Malinaw na malalim na ang kanyang nilason. Gayunpaman, nang makita niya si Mateo, ang mga matang kulay abo na iyon ay sa wakas ay nagliwanag na may kaunting liwanag. Kumikirot ang puso ni Mateo. Napakabait na babae, bakit kailangan niyang dumanas ng ganitong hindi patas na pagtrato? Umupo siya sa tabi ng kama at marahang sinabi, sumama ka sa akin, ha? Wala nang halaga ang lugar na ito para lingunin mo pa. Ang mga mata ni Winoma ay nagpapakita ng isang tila nahihirapang tingin. Sa wakas, tumango pa rin siya. Huminga ng malalim si Mateo. Sa puntong ito, may bahid pa rin ng sentimental na pagkabit ang babaeng ito. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at kinarga si Winoma, at dirdiretsong naglakad palabas. Parang anino lang si Yashan, walang pagmamadaling sumusunod kay Mateo. Ngayon, ako, si Mateo, ay may utang na loob sa iyo. Sabi ni Mateo nang madaanan niya si Yashan. Hindi nagsalita si Yashan at wala ring ipinahiwatig. Sinundan pa rin niya si Mateo ng ganoon. Pagkalabas ko, napapalibutan na ng isang malaking grupo ng mga tao ang pasukan ng piitan. Ang dalawang taong nasa harap ay ang mag-asawang Martin Liang. Mateo, ikaw na walang utang na loob at kasuklam-suklam na kontrabida. Iniligtas ka ng anak ko, pero ginantihan mo pa ng kawalang utang na loob ang kabaitan at sinaktan mo ang mga gwardya ng aming pamilya Liang. Sigaw ni Martin. Tumingin si Mateo sa kanya, at may bahid ng malamig na liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Sinasabing kahit ang tigre ay hindi kakain ng sarili nitong mga anak, itong si Martin ay sadyang mas masahol pa sa isang halimaw. Hey! Ano bang sinabi ko? Malamang ay kagagawan din ng batang ito ang halimaw na alon noong panahong iyon. Hinanggad niya ang kagandahan ng putang iyon, kaya naman sinasadya niyang gamitin ang halimaw na alon para gumanap na bayaning Nagel iligtas sa kagandahan. Pinayapa ni Pamela ang apoy sa isang gilid. Kumunat ang noo ni Martin. Medyo sensitibo siya sa salitang puta. Isang kalapati, ang anak niya, kung gayon ano siya. Pero sa oras na ito, malinaw na hindi ito ang tamang oras para pag-isipan ang mga ito. Natuklasan ni Mateo na ang pamilyang ito ay sadyang hindi makatwiran.
Ang pagiging ipinanganak sa ganitong uri ng pamilya ni Winoma at nagawang mapanatili ang kanyang orihinal na pagkatao ay talagang hindi madali. Pagbabayad ng kabaitan ng walang utang na loob. O may malademonyo bang ambisyon? Ang pagliligtas sa akin ni Miss Winoma, iyon ang utang ko sa kanya. Natural lang na babayaran siya ng batang Panginoon na ito. Kayo naman, ano ang kinalaman ko rito? Malamig na sabi ni Mateo. Kalokohan yan. Anak ko si Winoma, natural lang na ang pamilya Liang ang nagligtas sa iyo. Hindi mo naisip ang magbayad at dinukot mo pa nga si Winoma. Ngayon, makakalimutan mo na ang paglabas mo sa gate ng pamilya Liang, malamig na sabi ni Martin. Ngumiti si Mateo at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, magbabayad ka. Kung ibibigay ko ang sining sa pagpapaamo ng halimaw, masisiyahan ba kayong lahat? Nang marinig ni na Martin at Pamela ang tatlong salitang Beast Timang Art, nagliwanag ang kanilang mga mata, at nabalisa ang kanilang mga emosyon. Pero si Martin ay medyo tuso. Paano niya nagawang ipakita ang sarili niyang kasakiman ng ganoon kadali? Humph! Naku, huwag mo akong bigyan yan. Pumasok ka ng walang ingat sa Winoma at dinukot si Winoma, isa itong krimen na walang kapatawaran. Patayin mo na si Winoma ngayon din at sumuko ng masunurin ng hindi lumalaban. Marahil ay may iligtas ka pa ng padre de pamilyang ito. Sabi ni Martin na may tusong plano. Sumulyap si Mateo sa kanya ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, Padre Liang, gusto mo talagang mamuhay bilang isang puta at umasa pa ng isang bantayog para sa iyong kailan isang puri. Gayunpaman, hindi lang gusto lumabas ng batang Panginoon na ito ngayon, gusto ko pang isama si Miss Winoma. Kung may kakayahan ka, halika at subukang tumigil. Pagkatapos magsalita, binuhat ni Mateo si Winoma at diretsyong lumabas. Hey! Isang batang paile ang nangahas talagang magyabang ng walang kahihiyan. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa aming pamilya Liang sa pamamagitan ng pag-asa sa lalaking nasa likod mo? Masyado mo ring minamaliit ang lakas ng pamilya Liang. Tumawa ng malamig si Martin. Agad na pinalibutan sina Mateo at Yasha ng mahigit 100 figure. Base sa aura ng mga taong ito, para talaga silang lahat sa mga initial stage grotto profound powerhouses. Swoosh! 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 Mahigit 100 tao ang sabay-sabay na sumalakay kay Mateo, na hindi nagbigay kay Yasha ng kahit kaunting pagkakataon na iligtas ang mga tao. Ngunit sa oras na ito, lahat ay nakaramdam ng panlalabo sa kanilang paningin. Mahigit 100 bagzo ng malakas na hangin ang biglang dumaan. Swoosh! 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 Natabunan ng liwanag na dugo. Ang mga figurang mahigit 12 dosenang ito ay direktang pinalipad palabas ng mga 12 dosenang ito sa gitna ng malakas na hangin. Nanliit ang mga mata ni Martin at tumingin kay Yasha nang hindi makapaniwala habang sumisigaw ito sa gulat, Gale Sword. Ikaw. Ikaw si Yasha ng Myriad Treasure Tower. Bihirang magpakita ng mukha si Yasha sa publiko, ngunit ang kanyang Gale Sword ay kilalang kilala. Sa sandaling umatake siya, sa wakas ay nakilala siya ni Martin. Napakabilis na espada, sino pa kaya ito bukod kay Yashin? Si Mateo ang panauhing alchemist ng aking Myriad Treasure Tower. Sino mang humawak sa kanya ay magiging kalaban ng espadang nasa kamay ko. Unang beses na nagsalita si Yashin. 1306. Bibas ang alchemist. Brother Luo, hindi ka magkakamali, di ba? Siya, isang pailay, paano magpino ng mga table tasks? Pakiramdam ni Martin ay hindi nakakatawa ang dahilan na ito. Wala man lang kahit kaunting bahid ng banal na asensya sa katawan ni Mateo, ano ang gagamitin niya para sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, si Yasha ang nangungunang eksperto sa Myriad Treasure Tower, isang late-stage grotto profound deity realm powerhouse. Panatiko sa espada ang lalaking ito. Ang kanyang sword arts ay umabot na sa pinakamataas na antas ng kanyang mga nagawa, ang kanyang lakas ay nagtutulak patungo sa dakilang katumpakan ng Grotto Heaven Powerhouse. Hindi pwedeng magalit ang lalaking ito. Kaya naman, kahit na mali ang dahilan ni Yashan, palihim na nagulat si Martin sa kanyang puso. Ano man ang dahilan nito, si Mateo ay mayroong malalim na relasyon sa Myriad Treasure Tower ngayon, walang duda na ito. Yashan, ang taong ito ay hindi kayang pamunuan ng isang pailay na tulad ni Mateo.
Sino ang mag-aakala na pagkatapos sabihin ni Yasha na tapusin ang pangungusap na ito, siya ay naging pipi muli at hindi na nakapagsalita pa. Ang astig talaga ng itsura na yon. Padre Liang, ganyan pa rin ang pangungusap mo, kung may kakayahan ka, subukan mong tumigil, pang-uuyam ni Mateo. Hindi napigilan ni Martin na mabilaukan ng marinig iyon, ngunit talagang naging maingat siya sa pagkilos. Si Yasha na isang taong hindi nila kayang galitin. Nag-aalalang sabi ni Pamela sa tabi, Martin, bakit ka natatakot sa kanya? Hindi rin sakop ng Heavenly Emperor Myriad Treasure ang Jewel City, kasama ang aming Wang family na sumusuporta sa iyo, takot pa rin sa kanya, isang Myriad Treasure Tower. Tawagin mo ang second uncle, gusto kong makita kung ang Yasha na ito ay talagang kasing lakas ng sa mga alamat. Mariing komendat si Pamela kay Martin, hudyat kung gaano kalaki ang halaga ni Mateo. Sa huli, kasakiman pa rin at natalo ng katwiran. Para lamang makita ang kanyang ekspresyon na nanlamig, at sinabi niya, pumunta ka at imbitahan ang pangalawang elder, sabihin mo lang na ang pamilya Liang ay nakatagpo ng isang makapangyarihang kalaban at hilingin sa kanyang matandang sarili na tumulong. Pagkatapos, ang iba, sumalakay ng sama-sama. Hindi ako naniniwala na kaya niyang protektahan ang kaligtasan ng batang iyon ng mag-isa. Sa ilalim ng pamumuno ni Martin, lahat ng mga powerhouse ng Deity Realm ay nagtipon-tipon, pinalibutan ang trio ni Mateo. Dahil dito, ito ay isang pakikibaka na may bahid ng buhay at kamatayan. Nagkunwari sina Mateo at Yasha na parang walang tao sa paligid, at dumiretso sa gate. Takot na takot ang mga bantay ng pamilya kay Yasha at pinalibutan lang ang tatlong tao, pero walang nang-ahas na kumilos. Atakihin ninyo ako. Ang mga susuway ay kakalabanin ang pamilyang Liang at pamilyang Wang. Umalangaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Pamela. Hindi mapigilan ng lahat ang panginginig. Sa wakas ay hindi na napigilan ng isang martial artist ang gumawa ng hakbang. Ngunit ang espada sa kanyang kamay ay nakataas pa lamang, at isang bagzo ng malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Arg! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Tuwirang lumipad palabas ang braso ng martial artist kasama ang kanyang sandata. Hindi malinaw na nakita ng lahat kung paano umatake si Yashan. Ang braso ng taong iyon ay direktang naputol sa palso. Naramdaman na lang ng lahat ang malamig na simoy ng hangin. Dahil dito, wala nang nang-ahas pang kumilos. Kahit gaano pa sumigaw si Pamela, hindi na rin sila nang-ahas na gumalaw. Hindi ko man lang makita kung paano siya gumawa ng galaw, paano pa rin lumaban. Sina Mateo at Yashan ay naglakad ng walang ingat papunta sa labas na parang walang nangyari. Nakakapanghiya talaga ang hitsurang iyon. Gayunpaman, ang mga tao ng pamilyang Liang ay walang init ng ulo. Si Martin mismo ay nasa gitnang yugto lamang ng Grotto Profound Deity Realm, na mas mababa pa nga ng kaunti kay Yashan. Paano niya nagawang gumawa ng hakbang? Alam niyang hindi kailanman magmamalasakit si Yashan sa lakas ng kanyang kalaban. Sa sandaling kumilos siya, tiyak na uubusin nito ang dugo. Kahit na mas malakas ang lakas mo kaysa sa kanya, lalaban pa rin siya hanggang dulo. Mamatay ka o siya ang mapahamak. Nang makitang paalis na ang dalawang tao sa pamilya Liang, sina Martin at Pamela ay labis na nataranta. Sa oras na ito, parang may kung anong nanlalabo sa paningin ng lahat. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa gate. Pangalawang tiyo. Nang makita ni Martin ang matanda, agad siyang natuwa. Ang matandang lalaking ito ang pangalawang tiyuhin ni Martin, siya rin ang taong may pinakamalakas na kapangyarihang lumaban sa pamilyang Liang sa kasalukuyan. Ang Hector, ang 8th-stage Grotto Profound Deity Realm Powerhouse. Martin, anong nangyayari dito? Nang marinig ang malungkot na iyakan sa looban, napakunot ang noo ni Hector. Pangalawang tiyo, iniligtas ni Winoma ang batang iyon, pero sino ang mag-aakala na ang batang iyon ay isang lobo na may mabangis na ambisyon, na talagang pagnanasaan ang kagandahan ni Winoma, at pinasok ang pamilya Liang para dukutin siya. Sabi ni Martin. Nang marinig ito ni Hector, hindi niya napigil ang magwala sa galit at tinitigan si Mateo habang sinasabing, isang paile ang talagang nang-ahas na maging ganito kawalang galang sa aking pamilyang Liang. Nagmamadaling sinabi ni Martin, walang ideya ang batang ito kung anong klaseng panlilinlang ang gagamitin para makuha ang proteksyon ng Myriad Treasure Tower.
Pinapante pa nga nila si Yashan para protektahan siya. Dahil sa kawalan namin ng kapangyarihan, kaya namin naantala ang mapayapang cultivation ng second uncle. Nagulat si Hector at hindi niya maiwasang mapatingin sa matipunong lalaking nasa likuran ni Mateo. Nagpatuloy si Martin nang makita ang sitwasyon. Pangalawang tiyo, kailangan mo lang pigilan si Yashan. Kapag natalo natin ang batang Pyle na iyon, hindi na siya maglalakas loob na maging bastos. Lumungkot ang mukha ni Hector, at tumango, walang problema. Malakas ang Yashan na ito, pero kaya pa rin siyang hawakan ng matandang ito ng ilang sandali. Ang iba ay maiiwan sa inyong lahat. Tuwang-tuwa si Martin nang marinig niya ito at sinabing, huwag kang mag-alala, pangalawang tiyo. Isa lamang lumpo ang batang iyon, ako na ang bahala mamaya. Tumango si Hector at sinabi kay Yashan, Yashan. Ikaw ang numero 1 swordsman ng Myriad Treasure Tower, pero ngayon, nakapasok ka sa liyang family ko at nakasakit ng mga tao. Sobra na talaga ang pang-aapi sa mga tao. Lalapit ang matandang ito at haharap sa iyo, tingnan natin kung ikaw, ang numero 1 swordsman ng Myriad Treasure Tower, ay may hindi nararapat na reputasyon o wala. Tahimik pa rin si Yashan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na siya lang ang nag-iisa sa buong mundo. Nalungkot si Hector at biglang sumulpat ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay mayroon ng karagdagang espadang kayamanan, ewan ko ba kung kailan, sumugod patungo kay Yashan. Mga powerhouse ng deity realm, kahit isang maliit na realm lang ang pagitan, napakalaki rin ng pagkakaiba. Ang huling yugto ng Grotto Profound kumpara sa gitnang yugto ng Grotto Profound ay alam na alam ng Diyos kung gaano karaming beses na mas malakas. Ang pagnanais na tumalon sa mga kaharian at makipaglaban ay halos imposible. Maraming martial artist ang gumugol ng hanggang 10,000 taon at nagawa lamang nilang makalusot sa isang maliit na kaharian. Ang lakas ni Hector ay halos kapantay na ng Maringel na pagtatapos ng Grotto Profound. Ang pambungad na galaw na ito ay tunay na nakakagulat. Kasabay ng kanyang paggalaw, gumalaw din si Martin. Ang pakay niya ay si Mateo. Bagamat kilala si Yashan bilang numero 1 swordsman ng Myriad Treasure Tower, ang kanyang lakas ay kapantay lamang ni Hector. Ang pagnanais na talunin si Hector ay talagang hindi magagawa sa loob ng maikling panahon. Kaya naman, itinutuon niya ang kanyang isip sa silangan at matapang na umatake. Ngunit sa oras na ito, isang malakas na unos ang bumalot. Clank! Isang mahinang tunog ng tugtog ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na ng lahat si Yashan na binuka ang kanyang espada. Walang nagwawala at naglalakihang enerhiya ng espada, walang nakakagulat na pag-alo ng banal na asensya, basta't diretso lang na tinutusok ang espada. Clank! Isang malakas na tunog ng pagbangga ng metal ang umalangaw-ngaw. Puchi! Mabagsik na sinaksak ng mahabang espada ni Yashan ang dibdib ni Hector. Gayunpaman, hindi nabawasan ang momentum ng mga natirang nilalang. Nasa ere na ang figure ni Martin nang daladala ng espada ni Yashan si Hector, direktang pinagdugtong-dugtong sila. Ang dalawang tunog ng isang mahabang espada na tumatagos sa laman ay nagpanginig sa lahat sa takot. Ito. Paano siya naging ganito kalakas? Isang hakbang na lang ang kailangan para sa Second Elder para sa Grotto Profound Grand Completion, para hindi talaga magtagal sa isang palitan ng salita sa ilalim ng mga kamay ni Yashan. Anong gagawin? Ang numero 1 swordsman ng Myriad Treasure Tower ay talagang napakalakas. Sa pagkakataong ito, talagang sinipa ng pamilya Liang ang isang bakal na plato. Ang Myriad Treasure Tower ang kaya nating i-provoke. Labis na namangha ang mga gwardya ng pamilyang Liang sa eksenang ito. Talagang napakalakas ng Yashan na ito. Sa tabi, walang pakialam si Mateo sa eksenang ito at binuhat si Winoma, dahan-daang naglakad palabas ng gate ng pamilya Liang. 1307. Elder Feng, kumusta? Sa loob ng isang kahon ng Myriad Treasure Tower, si Mateo, na balisa at nag-aalala, ay nagtatanong kay Poldo Feng na kasalukuyang kumukuha ng pulso ni Winoma. Si Poldo Feng ang punong alchemist ng Myriad Treasure Tower ng Julhill City. Sa rekomendasyon ni Manager Su, pumayag siyang suriin ang pulso ni Winoma. Si Mateo ay kasalukuyang isang tinatawag na alchemy god, ngunit ang kaya lamang niyang pinuhin ay ang divine essence pills.
Tungkol naman sa sitwasyon ni Winoma, wala na siyang magagawa tungkol dito. Umiling si Paul Dauphin at bumantong hininga, ang katawan ni Miss Winoma ay katawan ng isang mortal, ngunit siya ay nagdurusa mula sa isang banal na antas ng mabagal na kumikilos na lason. Paano ito matitiis ng kanyang katawan? Sa ngayon, ang lason ay nakapasok na sa mga lamang loob, at malapit nang umabot sa puso. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo nang marinig niya iyon. Wala siyang banal na asensya sa ngayon at hindi niya matulungan si Winoma na masuri ang pulso nito. Ngunit ang lason na ito na pumapasok sa puso, siya, bilang isang bihasang alchemist, ay natural na alam kung gaano ito mapanganib. Kahit gaano man kaina ang lason, basta't pumapasok ito sa puso, mahirap itong iligtas kahit ng mga immortal. Elder Feng, wala na bang ibang paraan? Nakakunot ang noo na tanong ni Mateo. Umiling si Paul Dauphin at sinabing, para ma-detox ang lason na ito, dapat ay isang 1-star divine grade detoxification pill ito. Sa Jewel City na ito, wala pa ring sino man ang may kakayahang magpino ng isang 1-star divine grade detoxification pill. Isang divine grade detoxification pill, na tunay na parang Diyos na pag-iral. Kalimutan mo na ang pagiging nasa Jewel City, kahit ang isang 2-star alchemy god ay maaaring hindi rin ito mapino. Ang mga divine grade medicinal pills ay nangangailangan ng lubos na lakas at swerteng hindi ka panipaniwala bago matagumpay na makapagpino. Sa tabi, bumantong hininga rin si Manager Su at sinabing, kilala ko ang babaeng ito. Kahit hindi siya makapagsalita, napakadalisay ng kanyang ugali. Hindi ko inaasahan na gagawin pala ni Martin ang ganitong klaseng bagay na kinakain ng tigre ang sarili niyang mga anak, talagang walang konsensya. Nagpakita si Elder Feng ng mapanghamak na tingin at sinabing, masyadong mayabang ang taong ito, Martin. Noon, para mapalapit sa pamilya Wang, pinakasalan niya si Pamela bago pa man lumamig ang bangkay ng kanyang asawa. Palagi itong naipapasa bilang biro sa Jewel City na ito. Biglang nagpakita ng impresyon si Manager Su na parang gusto sanang magsalita ngunit nilunok niya ang mga salita, ngunit nakuha nito ang atensyon ni Mateo. Manager Su, mayroon ka bang paraan para mailigtas si Winoma? Nagmamadaling tanong ni Mateo. Sumulyap si Paul Dauphin kay Manager Su at sinabing, huwag mo nang isipin yan, hindi yan gagana. Sabi ni Manager Su, oo nga, Mateo, hindi talaga gagana ang landas na ito. Mas mabuting huwag mong sabihin, kung sakaling ikaw ay nababagabag nito. Nagtatakang tanong ni Mateo, saan naman nanggaling to? Manager 2, si Miss Winoma ang tagapagbigay nitong si Crosswell, gaano man kahirap ang bagay na to, handa rin itong si Crosswell na gawin to. Ngumiti si Paul Dauphin at sinabing, kung tungkol dito, malamang hindi mo talaga kaya. Naguguluhan ang itsura ni Mateo. Bumantong hininga si Manager Su at sinabing, ang lason na idinudulot kay Miss Winoma ay tinatawag na Poison Feather Thousand Night. Ito ang sikreto ng pamilya Wang na hindi na ililipat. Ang ganitong uri ng lason, hanggat hindi ito pumapasok sa puso, kayang gamutin ito ni Leander Wang ng pamilya Wang. Ang Pamela na iyon ay ang tunay na kapatid ni Leander Wang. Nagdikit ang mga kilay ni Mateo. Halata na ang ibig sabihin ni Paul Dauphin at Manager Su. Ito ang lason ng pamilya Wang. Tanging ang pamilya Wang lamang ang makakagamot nito. At ang pamilya Wang ay tiyak na ang unang pamilya ni Pamela. Nakiusap ba si Mateo sa pamilya Wang? Pupunta si Mateo sa pamilyang Liang sa pagkakataong ito para dumukot ng mga tao at pinasugat pa niya ng malubha si Yashan sa pangalawang nakatatanda at kay Martin, ang sama ng loob ay nakatanim na sa bato. Dahil sa kalupitan ni Pamela na babaeng iyon, paano niya hahayaang iligtas ng sarili niyang kapatid si Winoma? Huminga ng malalim si Mateo at tinanong si Paul Dauphin, Elder Feng, gaano pa katagal si Miss Winoma? Napaisip si Paul Dauphin at sinabing, mahirap sabihin yan. Malamang bukas na rin ang pinakahuli. Lumungkot ang mukha ni Mateo, at muling nagtanong, Elder Feng, gusto sanang humingi ni Mateo ng 1-star heaven grade detoxification pill mula sa iyo, pinapayagan ba ito? Siyempre, ayaw din ni Crosswell na ito ng libre. Maaaring gumamit ang Crosswell na ito ng 100 heaven grade divine essence pills bilang kabayaran.
Sumulyap si Poldo Feng kay Mateo at nakangiting sinabi, ayon sa pagkakaalam ko, mukhang alam mo lang kung paano pinuhin ang Divine Essence pills ngayon, di ba? Plano mo bang magayos ng Divine Grade Detoxification pill ng mag-isa? Sumuko ka na. Wala talagang paraan. Tumango si Mateo at sinabing, pupunta ako sa pamilya Wang, kung papayag silang ibigay ang antidote, natural lang na masayang wakas ito. Kung hindi sila papayag. Kung gayon, si Croswell na lang ang kikilos. Labis na ikinagulat ng lahat ang mga sinabi ni Mateo. Napansin na nila na isa siyang napakamapagmalaking tao dahil sa insidenteng ito kung saan sa pilitang pinasok ni Mateo ang pamilyang Liang. Ang bagay na ito ng pagyuko ng kanyang ulo sa mga tao, dapat ay hindi niya talaga iyon gagawin. Bukod dito, lahat ay may kutob sa kanilang puso na kahit na magpakatoto si Mateo, ang posibilidad na sumang-ayon ang pamilya Wang ay halos wala. Alang-alang kay Winoma, handa talagang tiisin ni Mateo ang ganitong kahihiyan. Mateo, nakapag-isip ka ba ng malinaw? Halatang naantig si Manager Su sa sinabi niya. Pero ngumiti ng malapad si Mateo at sinabing, si Miss Winoma ay dumanas ng matinding paghihirap dahil sa akin. Malaki ang naitulong niya sa akin, bakit ko naman itatapon ang mukha niyang ito, Mateo? Kahit na kaunti na lang ang pag-asa, kailangan din itong subukan ni Croswell. Lahat ay halatang naantig. Hindi nila inaasahan na si Mateo ay isang taong tapat at sentimental. Sina Elder Feng at Elder Su ay parehong napakatalinong tao. Matagal na nilang nakikita na ang mga titig ni Mateo kapag nakatingin kay Winoma ay walang kahit kaunting pagnanasa, na nagpapahiwatig na wala siyang mapangahas na mga ideya kay Winoma. Kung gayon, ginagawa ito ni Mateo para lang makaganti sa kabaitan. Sa pagkakataong ito, mas lalong naramdaman ni Mateo ang mga sulok ng kanyang manggas. Lumabas na si Winoma pala ang humila nito. Yumuko siya para tingnan ito, at nakita niya ang dalawang malinaw na agos ng luha na umaagos sa mga mata ni Winoma. Kahit na nanghihina siya ng mga oras na iyon, malinaw pa rin ang kanyang isipan. Sa totoo lang, handa si Mateo na magtiis ng ganitong kahihiyan para sa kanya, labis siyang nalungkot sa kanyang puso. Nakangiting sabi ni Mateo, binibining Winoma, hindi mo kailangang maging ganito. May marka ang Croswell na ito sa puso ko. Makakaasa ka, tiyak na ililigtas ka ng Croswell na ito. Bahagyang tumango si Winoma, ngunit medyo nababagabag ang kanyang emosyon. Kapatid, kailangan mo akong ipagtanggol sa pagkakataong ito. Hindi mo alam kung gaano ka-arrogant ang batang iyon na may apelyidong Croswell noong panahong iyon. Hindi niya talaga inisip ang tungkol sa ating Wang family. Sa tirahan ng pamilya Wang, si Pamela ay parang isang machine gun, na minamaliit si Mateo sa harap ni Leander. Nakatayo si Leander na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, tahimik na nakikinig sa mga reklamo ng kanyang kapatid, ngunit hindi nagpahayag ng kahit ano. Alam na alam niya ang ugali ng nakababatang kapatid na ito. Mabuti na nga lang at 10% ng lahat ng sinabi nito ay kapanipaniwala. Bukod pa rito, paanong kailanganin ni Pamela na maghasik ng kaguluhan sa mga usapin ng pamilyang Liang? Matagal na niyang alam. Pamela, sabihin mo nga sa akin ng tapat, anong sikreto ang nasa katawan ng anak ni Mateo na yan? Tanong ni Leander nang may mainit na tingin. Natigilan si Pamela nang marinig iyon, at nagsimulang umiwas ng tingin ang kanyang mga mata. Kapatid, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ni Leander, Pamela, dapat suportahan ng isang babaeng may asawa ang kanyang lalaki, tama ito. Pero huwag mong kalimutan, kung sino ang nagbigay sa iyo ng posisyon sa pamilyang Liang. Maaaring hilahin ang pamilyang Liang, pero kailangan ding hampasin. Sa tingin mo ba ang pagsunod sa iyo ni Martin sa lahat ng paraan ay dahil lang sa may kapangyarihan ka sa malalaking issue? Biglang nagulat si Pamela. Noon niya lang napagtanto na maraming paraan pala ang ginawa ni Kuya sa likod niya nitong mga nakaraang taon. Nag-aalangan si Martin na kumilos dahil sa takot na mapinsala, at iyon ang dahilan kung bakit niya ito papasayahin sa lahat ng paraan. Kapatid, ako. Ang isang pangungusap ni Leander ay lubos na nagpagulo kay Pamela. Kung pag-uusapan ng mga Pukana, masyado siyang kulang. Kung mas matatag ang posisyon ng pamilya Wang sa Juhil City, mas magiging kaaya-aya ang mga maliliit na araw ninyo. Hindi ba? Nakangiting sabi pa rin ni Leander.
Tumango si Pamela ng may pagkagalit. Kung gayon, ano nga ba ang sikreto sa katawan ng batang iyon? 1308. Oy, bata. Walang pasok ang padre de pamilya ngayon. Bumalik ka muna. Kung gusto mo siyang makilala, hintayin mo siya rito bukas ng umaga. Isang lalaking parang Katie wala na nasa katanghaliang gulang ang kasalukuyang sumisigaw ng bastos kay Mateo. 3 araw na ang nakalipas simula nang pumasok si Mateo sa pamilyang Liang upang iligtas ang isang tao. Sa loob ng 3 araw na ito, naghintay si Mateo sa gatehouse ng pamilya Wang araw-araw, madaling araw. Hanggang sa paglubog ng araw, iisa lang ang pangungusap na natanggap niya. Alam ni Mateo na sadyang isinasabit siya ni Leander para matuyo. Pero hindi nagpakita si Mateo ng kahit kaunting pahiwatig ng kalungkutan. Bahagya lang niyang ikinuyom ang mga kamay sa bantay pinto at nagpaalam. Nang makita ang papalayong tanawin sa likuran ni Mateo, medyo nagulat din ang bantay sa pinto. Napakamatigas talaga ng batang ito. Kung iba lang yan, matagal na sana nilang hindi ito kakayanin, bulong ng bantay pinto sa sarili. Nitong mga nakaraang araw, nagbago ang kanilang mga pamamaraan para pahirapan si Mateo, iba't ibang uri ng biglaang pagiging masungit, at nagsalin pa ng tsaa sa mukha ni Mateo. Ngunit wala nang reklamo si Mateo. Matapos bahagyang ngumiti, tumayo siya sa isang tabi at muling naghintay. Ngayon lang, isang ina po ng pamilya Wang ang pumunta sa gatehouse at hinarangan si Mateo bilang dahilan. Hindi pa rin lumaban si Mateo ng bugbugin at hindi rin gumanti ng pag-alitan. Sa totoo lang, kahit ang bantay pinto mismo ay hindi na rin makatingin pa. Kung iba pa iyon, matagal na sana silang umalis na galit na galit. Pero pilit itong tiniis ni Mateo. Ang itinakdang oras ni Mateo para sa kanyang sarili ay 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, kung ayaw pa rin ni Leander na makipagkita, lilinangin niya ang kanyang sarili, at pipinuhin ang isang divine grade detoxification pill. Humingi si Mateo ng isang pildores na pang-detoxification na nasa antas langit mula kay Feng Ping. Matapos itong kainin ni Winoma, pansamantala nitong napigilan ang pagkalat ng lason ng Poison Feather Thousand Night. Mabuti na lang at ang detoxification pill na kasing taas ng langit ay sapat na epektibo at nagawa nitong maantala ang lason ng Poison Feather Thousand Night sa loob ng 40 araw bago muling sumiklab. Sa ganitong paraan, magkakaroon si Mateo ng 40 araw na buffer time. Ang kahirapan sa pagpino ng detoxification pill ay mas malaki kaysa sa Divine Essence pill. Pero para kay Mateo, isa lamang itong hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa paraan ng pagsasabi ni Dustless, ang susunod na hakbang ay ang pagsasanay sa pagpino ng detoxification pill. Nagkataon lang na inilatag nito ang pundasyon para sa 1-star Heavenly Mark pill. Gayunpaman, kinailangan munang linangin ni Mateo ang Divine Essence pill para sa Divine Grade. Napakahirap ng gawaing ito. Si Mateo mismo ay hindi rin alam kung matatapos ba ito o hindi, at hindi rin niya kayang panooring magdusa si Winoma. Kaya naman, dahil alam niyang sinasadya siyang insultuhan ng pamilya Wang, pilit niya rin itong tiniis. Nagbago ang kapalaran, darating ang araw na kailangang pagbayaran ng pamilya Wang ang kanilang mga ginawa. Sumunod si Yashan kay Mateo nang walang pagmamadali. Isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Bihira lang sa kanya ang ganitong klase ng tingin. Haha, kuya, nakakapagpalaya talaga. Hindi mo talaga alam kung gaano ka-arrogant ang batang to sa pamilya Liang noong araw na yon. Hindi ko inaasahan na hindi pa pala siya nangangahas na umutot hanggang ngayon. Mukhang may paraan pa rin ang batang yun para maakit ang batang to hanggang sa mawalan siya ng malay, kusang loob na dumanas ng ganitong kahihiyan para sa kanya. Nang malaman ng mga bongga ng mga nakaraang araw, si Pamela ay tumawa ng may tuwa. Bahagyang ngumiti si Leander at sinabing, mayabang ang batang ito sa puso at mayabang ang ugali, pero kayang tiisin ang ganitong kahihiyan. Hindi madaling pakitunguhan ang ganitong determinasyon. Ang ganitong klaseng tao, kung hindi kayang maging kaibigan, ang kailangan lang ay patayin siya. Pero walang pakialam si Pamela habang sinasabi niya, kapatid, masyado kang nag-aalala. Isa ka lang Piley. Kung hindi ka lang aasa sa Myriad Treasure Tower, mamamatay siya sa anumang paraan na gusto ko siyang patayin. Sumulyap si Leander sa hanggal niyang kapatid, umiling, at hindi na nagsalita pa. Tinawagan niya ang bantay pinto at nagbilin, bukas ng umaga, pagdating ng batang iyon, dalhin mo siya diretso sa malaking bulwagan.
Kinabukasan, nang dumating si Mateo sa malaking bulwagan ng pamilya Wang, sina Leander, Pamela, at Rosalie ay naghihintay na ng maayos, sa same time na paraan ng isang magkasanib na pagdinig sa tatlong bulwagan. Hindi rin alintana ni Mateo. Pinagsalikop lang niya ang mga kamay kay Leander at sinabing, nakita na ni Mateo ang pinuno ng pamilya na si Leander Wang. Pinaikit ni Leander ang kanyang mga mata na parang hindi niya nakita si Mateo. Napakayabang ng kanyang ugali. Ikaw ang bagong na-promote na guest alchemist ng Myriad Treasure Tower. Oo. Mukhang napaka-ordinaryo lang. Hinahanap mo ba ako para sa panlunas Poison Feather Thousand Night? Tumanggaw si Mateo at sinabing, tama. Si Miss Winoma ay pamangkin pa rin ng family head na si Leander. Sana'y maitaas mo ang iyong kamay at palayain siya. Huho, pamangkin. Mateo, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Isa lang ang pamangkin ng kapatid ko, si Rosalie yan. Ang putang yan, kung mamamatay siya, mamamatay din. Ang lakas ng loob na mabanggit siya kasama ng Rosalie ng pamilya ko. Humajejek si Pamela. Ang mukhang puno ng taba ay talagang nakakapangilabot. Malamig na sinabi ni Leander, tama ang sinabi ni Pamela, ang babaeng iyon ay walang kaugnayan sa akin, ano ang batayan ko para iligtas siya? O kaya ay may magagawa ka para patayin ang isang bagay na makakapagpagalaw sa padre de pamilyang ito. Habang nag-uusap, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Leander. Kahit si Leander, na may mga beast arts na kayang mag-utos sa isang late stage tier isang divine beast, ay kinailangan ding matokso. Tumingin si Mateo kay Leander at malamig na sinabi, alam kong gusto ninyong lahat ang beast teaming art, pero wala akong beast teaming arts. Agad na pinagalitan ni Pamela, itinuturing mo ba kaming mga 3 taong gulang na bata? Ikaw, isang pile, ngunit kayang kontrolin ang isang late stage tier isang divine beast. Kung walang beast taming arts, paano mo magagawa iyon? Hindi nagsalita si Mateo nang walang kabuluhan. Isang mahinang pag-agos ng presyon ng dragon ang pinakawalan. Nang maramdaman ang bugzo ng ng dragon, nanikip ang mga mata ni Leander. Kahit hindi malakas ang pressure na ito, isa talaga itong tunay na pressure mula sa lahi ng dragon. Sa wakas ay nalaman niya na hindi nagsisinungaling si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang makapal na ekspresyon ng pagkadismaya. Nanlamig ang mukha niya, at sinabing, dahil wala kang beast taming arts, ano ang karapatan mong iligtas ako ng isang taong walang kaugnayan sa akin? Bukod pa rito, ang pag-iral ng babaeng iyon ay isang banta rin kay Rosalie. Malamig na sabi ni Mateo, walang anumang mahalaga ang crosswell na ito. Pero, hangga't handang iligtas ni Miss Rosalie ang pinuno ng pamilya, handang magpino ng mga gamot ang crosswell na ito para sa pamilya Wang sa loob ng 10 taon, at hindi kukuha ng kahit isang sentimo. Ngumiti si Leander nang may paghamak at sinabing, sa tingin mo ba talaga ay maniniwala ako na isa kang panauhing alchemist? Isang alchemist ang hihingi ng tulong kay Paul Dauphin. Isa lamang itong pile, anong mga gamot ang maaari mong pagandahin? Gayunpaman, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Kung magagawa mo iyan, hindi naman sa hindi ko mailigtas ang babaeng iyon. Kumunat ang noo ni Mateo, at sinabing, padre ng pamilya, pakisabi naman. Malamig na ngumiti si Leander at sinabing, ang iyong mga ginawa, si Rosalie ay labis na nababagabag. Ilang beses na niya itong iniyakan sa akin. Hanggat napapasaya mo siya, hindi imposible para sa padre de pamilyang ito na iligtas siya. Bumaba si Rosalie mula sa pasilyo ng mga sandali iyon, umikot kay Mateo ng 2 beses, at mayabang na sinabi, nako, hindi mo ba inakalang balang araw ay mapupunta ka sa kamay ng binibining ito, di ba? Hindi ka ba masyadong mayabang? Hindi mo ba minamaliit ang binibining ito? Kung may kakayahan ka, sabihin mo ulit. Huminga ng malalim si Mateo at yumuko ng malalim kay Rosalie at sinabing, si Crosswell na ito ang bastos, sana ay hindi magalit si Miss Rosalie. Tuwang-tuwa si Rosalie, gusto mo bang huwag akong mag-offend, pwede rin. May isa lang akong hiling, lumuhod ka, at tawagin mo itong binibining lola tiyahin ng 3 beses. Siguro kung masaya ako, hahayaan kong ibigay sa iyo ni Tio ang gamot.
Sa likod ni Mateo, hindi sinasadyang hinawakan ni Yashan ang kanyang espada, tila ba hindi na siya makatingin pa. Ngunit bigla na lamang naging malabo ang tingin ni Rosalie. Namula ang kanyang kutis, at sumugod siya kay Leander. 1309. Tio, sa totoo lang, matagal ka nang may gusto kay Rosalie. Tumakbo si Rosalie ng mabilis. Habang tumatakbo, hinubad pa niya ang kanyang damit at tinungo si Leander na nakaupo sa itaas. Nahulog na ang loob niya sa ginawa ni Mateo noong nakaraan, at ngayon ay nangyari na rin ang parehong bagay. Sa sobrang tuwa niya sa sitwasyon ay nakalimutan na niya ito. Matagal na niyang iniwan ang bagay na ito sa kabila ng siyam na ulap noon. Hindi namamalayan, agad siyang pinasuko ni Mateo. Nang makita ni Pamela ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapatalon sa takot. Bakit biglang nagkaganito ang kanyang anak? Kumunat ang noo ni Leander. Kumakaway ang kamay niya, isa itong sampal. Sampal. Isang malinaw na tunog ng pagsampal ang umalangaw-ngaw sa buong malaking bulwagan, malinaw at naririnig. Diretsyong sinampal si Rosalie hanggang sa umikot siya sa ere. Paglapag niya sa lupa, nilalamig na siya. Rosalie. Kuya, anong ginagawa mo? Sumigaw si Pamela ng buong lakas, at dali-dali siyang lumapit para tulungang ibangon ang kanyang anak. Pero hindi pinansin ni Leander ang kanyang kapatid. Gumamit siya ng nakamamatay na tingin para tingnan si Mateo. Sining sa mata. Hey, minamaliit talaga kita. Pero, karapat-dapat ka sa kamatayan. Malamig ang mukha ni Leander. Malinaw na may namumuong hangarin siyang pumatay kay Mateo. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi tayo magkasundo, huwag ka nang mag-usap. Pero huwag mong isipin na tanga ito, Croswell. Yashan, tara na. Tumalikod si Mateo at umalis nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Isang kislap ng pagkagulat ang sumilay sa mga tingin ni Yashan. Sa wakas ay bahagyang nagbago ang kanyang tingin nang tumingin kay Mateo. Kumunat ang noo ni Leander at malamig niyang sinabi, kung maglalakas loob kang lumabas sa pintuan na ito, siguradong patay na ang babaeng iyon. Lumingon si Mateo at tumingin kay Leander habang nakangiti, manalig ka, kahit mamatay ka pa, hindi mamamatay si Winoma. Hindi lang siya mamamatay, kundi babukapan niya ang bibig niya at magsasalita muli, papasok sa deity realm. Hahayaan niya kayong lahat, mga taong nangapi sa kanya, na manood ng mabuti. Pagkatapos magsalita ni Mateo, tumalikod na siya at umalis, at hindi na muling lumingon. Tumawa ng malakas si Leander at sinabing, hahaha. Walang kwentang bata. Ang libong gabi ng pamilya Wangko na may poison feather, kahit ang matandang utot na si Paul Dauphin ay walang magagawa tungkol dyan. Sa isang batang katulad mo nabasa pa rin ang tenga. Mangarap ka pa. Tungkol naman sa sinabi ni Mateo, na nagpabuka ng bibig at nagpasalita kay Winoma, at humakbang papasok sa deity realm, pinili pa nga ni Leander na huwag itong pansinin. Ito ay imposible. Ang dahilan kung bakit pinili ni Mateo na kumilos laban kay Rosalie ay dahil nakita niya ang kahinaan ng pamilyang ito, at wala silang mabuting hangarin. Matagal na niyang sinusuri ang mga salita at ekspresyon. Nang malaman ni Leander na wala siyang kakayahang magpaamo ng mga hayop, tuluyan na siyang nawala ng interes dito. Ang napalitan nito ay isang tingin ng paghamak at pagbibiro. Hindi paniniwalaan ni Mateo ang mga ganitong salita ng mga tao. Kahit pa talagang lumuhad siya para kay Winoma, imposible ring ibigay sa kanya ni Leander ang panluna sa Poison Feather Thousand Night. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para lamang ipahiya siya. Kung talagang luluhod siya at magmakaawa, hindi lang sana hindi siya bibigyan ng kontrabida ng kabilang panig, kundi lalo pa silang lalala. Kaya naman, determinado siyang kumilos laban kay Rosalie. Gusto niya munang ipahiya ito, tapos hayaan muna niyang ipahiya ang sarili niya. Diretso na lumabas si Mateo ng Wang family at hindi na lumingon pa. Habang nakatingin sa papalayong likuran ni Mateo, ang ekspresyon ni Leander ay naging malungkot ng husto. Itong si Mateo, ano ang tingin mo sa kanya? Malalim ang tingin ni Rowan habang tinatanong niya si Yashan. Pinasundan niya si Yashan kay Mateo. Ito ay para protektahan si Mateo at natural din na bantayan at obserbahan si Mateo. Kung tutuusin, hindi alam ang pinagmulan ni Mateo.
Mataas na moralidad na umaabot hanggang sa mga ulap, matalino at may malayong pananaw, hindi maarap. Pagtatasa ni Yashan. Kumurap ang tingin ni Rowan, nagpapakita ng gulat na sabi niya, "Oh. Hindi naman ganoon kadali ang may kayang magpahalaga sa iyo ng ganito." Talagang kahanga-hanga ang batang ito. Alam ni Rowan na napakalawak ng karanasan ni Yashan. Hindi kailanman maaaring makapasok ang mga ordinaryong tao sa kanyang mahiwagang paningin. Wala pang taong nakapagpapuri sa kanya ng ganito kataas noon. Mataas na moralidad na umaabot hanggang ulap na iintindihan niya. Ang matalino at malayong pananaw ay halos hindi rin kayang tanggapin. Ngunit isang pilay na may napinsalang banal na dagat, gaano man ito kalakas, limitado rin ito. Ginamit talaga ni Yashan ang hindi maarap upang ilarawan siya. Talagang ikinagulat ito ni Rowan. Marahil, isa siyang dragon na gumagala sa mababaw na lugar. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yashan. Nagmuni-muni ang mukha ni Rowan, at sinabi niya, "Kung gayon, tama ba ang ibig mong sabihin na niloloko natin ang batang ito?" Natahimik sandali si Yashan at saka sinabi, "Baka may hindi inaasahang pakinabang." Kumunot ang noo ni Rowan at sinabing, "Kung gayon, sa tingin mo ba ay kaya mong pinuhin ang isang divine-grade detoxification pill?" Umiling si Yashan. Malinaw na hindi niya rin inisip na makakagawa ng himala si Mateo. Tutal, mahigit 30 araw lang naman ang nakalipas. At tila ang alam lang ni Mateo ngayon ay kung paano pinuhin ang Divine Essence pill. Dahil sa kagustuhan niyang pinuhin ang isang divine-grade detoxification pill, imposibleng mangyari ito. Pagbalik sa Myriad Treasure Tower, humingi si Mateo ng sapat na dami ng mga medicinal herbs at divine essence stones kay Manager Su. Pagkatapos ay pinili niyang pumasok sa isang pribadong lugar. Sa 40 araw, 4 na araw na ang nagugol. Mayroon pa siyang 36 na araw, na katumbas din ng isang taon. Sa loob ng isang taon na ito, hindi lang niya kinailangan i-cultivate ang Divine Essence pill hanggang sa maging Divine Grade, kinailangan pa niyang i-cultivate ang 1-star detoxification pill hanggang sa maging Divine Grade. Mas nakakatakot pa ang gawaing ito kaysa sa pagkultiba niya ng Divine Essence pill. Nagsimula sa saradong pag-iisa, sinimula ni Mateo ang pagpino araw at gabi. Bagamat lalong lumalim ang pag-unawa ni Mateo sa Lesser Divine Essence Formation, dahil gusto niyang pinuhin ang isang Divine Grade Divine Essence pill, kulang pa rin ito. Malayo pa siya sa antas langit ngayon. Ang Lesser Divine Essence Formation ang pundasyon ng lahat ng Rank 1 pill refining formations. Kung hindi ito sasanayin hanggang sa tugatog ng perpeksyon, imposibleng magkaroon ng anumang nagawa ang ibang array formations, sabi ni Dustless. "Senior, makakaasa ka. May marka ako sa puso ko at hindi ako magmamadali para sa mabilisang resulta," sabi ni Mateo. Kahit nakakaiba ang talento mo, ang pagnanais na linangin ang Divine Essence pill at detoxification pill patungo sa Divine Grade realm sa loob ng isang taon ay masyadong mapilit pa rin. Kaya naman, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Hindi mo kailangang maging handa sa pag-iisip. Tiyak na magtatagumpay ako. Matalim na sabi ni Mateo. Tumingin si Dustless kay Mateo at hindi na nagsalita pa. Natuklasan niya na si Mateo ay nabibilang sa ganoong uri ng paglakas kapag nakakaharap ng isang bagay na may mas malakas na personalidad. Habang lumalaki ang kahirapang kinakaharap, lalo namang lumalakas ang kanyang intensyong lumaban. Bagamat ang pill refinement ay hindi maihahambing sa pakikipaglaban, ang kahirapang iniharap kay Mateo ay mas malaki pa kaysa sa pakikipaglaban. Kalmado tuwing may nahaharap na malalaking problema. Ito ang pakiramdam na ibinigay ni Mateo kay Dustless. Bago ang pagkabigo, hindi niya talaga makikita ang ganoong uri ng pagkadismaya mula kay Mateo. Tila hindi kailanman iisipin ni Mateo ang isyu ng kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pagkabigo. Wala ring ibang nagawa si Dustless kundi aminin na ang ganitong uri ng katangian ay napakabihirang mangyari. Marahil ay ganito ang dinaanan ni Mateo, dahil sa katangiang ito mismo. Kailangang aminin na sa pagpasok sa Selfless Realm noong panahong iyon, ang tulong na ibinigay kay Mateo ay talagang napakalaki. Ayon sa normal na pangunawa, imposibleng maunawaan ni Mateo ang mga katangiang panggamot ng ilang uri ng mga gamot na espirito sa ganitong antas sa loob lamang ng maikling panahon.
Sa pamamagitan ng pagpipino noon, ang pag-unawa ni Mateo sa mga katangiang panggamot ng mga gamot na espiritu ay umabot na sa 80%. Dahil sa lumalim na pag-unawa ni Mateo sa Lesser Divine Essence Formation, ang kanyang mga natamo sa Divine Essence Pill ay lalong lumago ng husto. Pagkalipas ng kalahating buwan, unti-unti nang napipino ni Mateo ang mga superior grade na Divine Essence Pills. Pagkalipas ng 1.5 buwan, sa wakas ay napino ni Mateo ang isang Heaven Grade Divine Essence Pill sa unang pagkakataon. Pagkalipas ng 3 buwan, unti-unti nang napipino ni Mateo ang mga Heaven Grade Divine Essence Pills. Sa wakas, nakarating na si Mateo sa hangganan ng pagpino ng isang Divine Grade Divine Essence Pill. 1310. Antas langit. Antas langit. Abot langit pa rin. Kalahating taon na ang nakalipas simula nang pumasok si Mateo sa isang pribadong pag-iisa. Ngunit kahit gaano pa kapino ni Mateo, hindi pa rin siya nakaabot sa antas ng pagka-Diyos. Ang antas langit patungo sa antas Diyos ay parang isang hindi maaabot na bangin. Gaano man kahirap magtrabaho si Mateo, hindi niya rin ito natatawid. 3 buwan na ang nakalilipas, unti-unti nang nagagawa ni Mateo na pinuhin ang mga pildores na panggamot na kasing taas ng antas ng langit. Pero lumipas ang 3 buwan, wala pa ring naging progreso si Mateo. Senior, lubos ko nang naunawaan ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na espiritu. Ang Lesser Divine Essence Formation ay lubusan ko nang naunawaan. Bakit hindi ko lang mapino ang mga Divine Grade na Divine Essence Pills? Tanong ni Mateo. Sabi ni Dustless, wala sa ranggo ang Divine Grade. Ang pagpino ng mga Heaven Grade Medicinal Pills, basta't magsikap ang isang tao, makakamit ito. Pero ang Divine Grade, depende ito sa kakayahan ng isang tao sa pag-unawa at swerte. Para sa parehong uri ng medicinal pill, ang Divine Grade ay ibang uri ng realm. Sa paulit-ulit na pagpapatibay lamang magkakaroon ng posibilidad na maunawaan ang Tao. Pero para sa iyo ito ang pinakamahirap. Masyadong maikli ang 3 buwan. Masasabing ang Divine Grade ang gradong sumusubok sa talento ng isang alchemist sa pill refinement. Hindi sapat ang talento, gaano man kahirap ang iyong pagtatrabaho, hindi rin posible na pinuhin ang mga Divine Grade Medicinal Pills. Pero kahit pa ang mga ordinaryong alchemist ay may pambihirang talento, hindi rin posible na pinuhin ang isang Divine Grade Divine Pill sa loob ng 3 buwan. Kalimutan mo na ang 3 buwan, kahit 3 taon, 30 taon, imposible rin naman. May kumislap na pagkaunawa sa isipan ni Mateo, at sinabi niya, sa kasong ito, ang mga Divine Grade Divine Pills ay kabilang na sa sakop ng Tao. Tulad noong pinino ko ang Tao-defying pill, napukaw nito ang resonansya ng Heavenly Tao, pareho pa rin. Hinaplos ni Dustless ang kanyang balbas at ngumiti, pinuri, tama. Ang landas ng mga medicinal pills, ang mga pinong bagay ay mga bagay na pisikal, na nagbibigay diin sa kasanayan ngunit minamaliit ang Tao. Kaya naman, mas mahirap pang hawakan ang panandalian at panandaliang Heavenly Tao. Tumanggaw si Mateo at sinabing, naiintindihan ko. Pagkatapos magsalita, umupo si Mateo nang nakakross ang mga paa at hindi na umiinom ng mga pinong gamot. Sa kanyang isipan, unti-unti niyang naalala ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Divine Pills. Mula sa pagsasalaysay ni Dustless ng mga katangiang panggamot ng mga spirit medicine hanggang sa pag-unawa sa Lesser Divine Essence Formation, pagkatapos ay sa pagbuo ng tableta, at pagkatapos ay sa Heaven Grade Divine Essence Pill. Bawat detalye sa daan, muling naranasan ito ni Mateo. Pagkatapos ng bawat pagpino ni Mateo ng mga tableta, maingat niya itong binubuod. Kaya naman, sa bawat proseso, malinaw niya itong naaalala. Tila bumalik ang kasalukuyang Mateo sa ignorante at walang kwentang baguhan, muling naranasan ang proseso ng pagpino ng Divine Essence Pill. Unti-unti, pumasok si Mateo sa isang kamangha-manghang kalagayan. Sa sandaling ito, ang mga katangiang panggamot ng 5 gamot na iyon ay tila nadurudge ni Mateo sa hindi mabilang na piraso. Si Mateo ay nasa malawak na karagatang ito ng mga piraso, muling dumaranas ng mga bagong karanasan. Pagkatapos noon, isinagawa ni Mateo ang muling pagsasaayos ng mga pirasong ito. Pamilyar na si Mateo sa mga katangiang panggamot ng 5 gamot na espiritu hanggang sa hindi na niya magawang maging mas pamilyar pa.
Sa sandaling ito, ang mga pirasong iyon ay patuloy na bumubuo ng mga bagong modelo sa kanyang isipan. Nagtatayo, nagbabagsak, nagtatayo muli, nagbabagsak muli. Lumipas ang oras araw-araw. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang isang buwan. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, at isang kislap ng pag-unawa ang sumilay sa kanyang mga mata. Naging makahulugan ang tingin ni Dustless, at nagtatakang sinabi niya, naunawaan mo ba ang lahat? Tumanggaw si Mateo nang may bahagyang ngiti at sinabing, dapat nga. Natigilan si Dustless at napabulalas, ito. Paano ito nangyari? Isang buwan mo na itong naunawaan. Napakalinaw kay Dustless kung gaano kahirap intindihin ang Divine Grade Divine Essence Peel. Kahit na ang Divine Essence Peel ay isa lamang sa pinakasimpleng Divine Peel, ang kahirapan sa pagpino ay sino ang nakakaalam kung gaano karaming beses na mas malaki kaysa sa Tao-defying Peel. Kung wala ang pag-iipon ng oras, imposibleng lubos na maunawaan ang Divine Essence Peel. Gayunpaman, mula nang makasalamuhan ni Mateo ang Divine Essence Peel, wala pang 3 buwan ang lumipas. Nakakatakot ang ganitong bilis ng pag-unlad. Ngumiti lang si Mateo at sinimulang itayo ang Lesser Divine Essence Formation. Ang pagkilos sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa anumang sitwasyon noon. 18 piraso ng Divine Essence Stones ang tila naging 10 milyong great daw sa mga kamay ni Mateo, na tila napakalalim. Nanlaki ang mga mata ni Dustless hanggang sa ito'y nanlaki. Sa wakas ay natiyak na niya na hindi nagyayabang si Mateo. Talagang naintindihan niya. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay naiiba sa ibang mga alchemist na nanalo ng jackpot at nagpino ng Divine Grade Divine Peels, ngunit talagang naunawaan ni Mateo ang daw ng Divine Essence Peel. Sa hinaharap ng pinuhi ni Mateo ang Divine Essence Peel, ang tsansa na maabot ang Divine Grade ay talagang higit sa 1%. Hindi dapat maliitin ang 1% ito. Para sa isang ordinaryong alchemist, kahit na isang napakalakas na 1-star alchemy god, ang tsansa na mapino ang Divine Grade Divine Essence Peels ay hindi rin lalampas sa 1%. Halos hindi ito maaaring baliwalain. Bukod pa rito, kasunod ng paglalim ng pag-unawa ni Mateo sa alchemy daw, ang pagkakataong ito ay lalong tataas ng tataas. Naglaho ang liwanag. Isang translucent Divine Essence Peel ang lumitaw sa harap ni Mateo. Isang Divine Grade na Divine Essence Peel. Ikaw. Talagang naintindihan mo. Kakaiba. Napakalaking halimaw talaga. 7 buwan. 7 buwan lang ang ginamit mo para maintindihan ang Divine Grade Divine Essence Peel. Medyo balis ang sabi ni Dustless. Sa pagkakataong ito niya lang natuklasan na minamaliit niya talaga si Mateo. Ipinanganak lang ang lalaking ito para sa mga gamot. Matibay na pundasyon ng mga kasanayan, mga kakayahan sa pag-unawa na hindi kayang lampasan ng langit, nakakatakot na talento, hayaan siyang lumikha ng isang himala. Kung ikukumpara sa 1 buwan mula noong nakaraan, gumugol si Mateo ng 1 taon at 7 buwan sa World Suppressing Steel. Gumamit siya ng napakaikling oras at pinino ang Divine Grade Divine Essence Peel. Hindi ito kapani-paniwala. Kailangang malaman ng isa na noong nakamit ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang hakbang na ito noon, gumamit din siya ng 100 taon na oras. Ang oras na ginugol ni Mateo ay 1% lamang ng ginugol ni Immortal Grove. Gayunpaman, hindi masyadong nagulat si Mateo. 7 buwan na ang nakalipas. 5 buwan na lang ang natira sa kanya. Gumugol si Mateo ng 1 taon at 7 buwan para maunawaan ang Divine Essence Peel. Paano naman ang Detoxification Peel, na mas mahirap pa rito? Wala nang dapat sayangin pang oras. Senior, pakituro naman sa akin ang paraan ng pagpino ng 1-star Detoxification Peel. Sabi ni Mateo. Tumanggaw si Dustless. Alam din niya na napakabilis ng panahon. Kaya naman, mabilis niyang inayos ang kanyang isipan at sinimulang isalaysay kay Mateo ang mga katangiang panggamot ng mga gamot na espiritu. Ang mga Divine Rank Spirit Medicine ng Detoxification Peel ay may kabuoang 7 uri. Ang salaysay na ito ni Dustless ay 10 araw at 10 gabi. Ang kasalimuotan ng 7 uri ng mga gamot na espiritu ay higit na lumampas sa imahinasyon ni Mateo. Sa wakas ay nalaman na ni Mateo kung bakit ang Divine Essence Peel ang pinakasimpleng Divine Peel.
Gayunpaman, ang pagpino ni Mateo sa Divine Essence Pill ay nakapaglatag na ng matibay na pundasyon. Hindi na siya isang ignorante. Pero ang bilis ni Mateo na maunawaan ang detoxification pill ay alam na alam ng kabutihan kung gaano karaming beses na mas mabilis kaysa sa Divine Essence Pill. Nang makita ni Dustless ang bilis ng pag-intindi ni Mateo, hindi niya maiwasang mamangha. Sinundan niya ang Heavenly Empyrean Immortal Grove at pinamunuan ng hangin at mga ulap sa Heavenspan World ng napakatagal na panahon. Ang mga henyo na nakita niya ay napakarami na parang mga kawan ng karpa na tumitawid sa ilog. Pero ngayon lang siya nakakita ng kakayahan sa pag-intindi na kayang maabot ang antas ni Mateo. Maipapaliwanag ang talento ni Mateo sa alchemy gamit ang nakakatakot na paraan. Paggawa ng mga pagkakatulad mula sa hinuha. Hindi ka panipaniwala ang lakas ng pag-unawa ng batang ito. Mas gugugulin pa ng ibang tao ang oras sa pag-aaral ng ibang mga medicinal pill pagkatapos ng Divine Essence Pill. Pero ang batang ito ay lalong bumilis ng bumilis. Binuksan ng Divine Essence Pill ang mga pintuan ng Divine Pills para sa kanya. Ngayon, nakatapak na siya sa isang malawak na landas, ang kanyang kinabukasan ay walang hanggan. Kung may panahon, ang mga nagawa ng batang ito sa alchemy ay maaaring hindi malampasan ang Immortal Grove. Madamdaming buntong hininga ni Dustless. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.